Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share and subscribe mo na rin. Kabanata 1321 Treasure Land. 1321. Ang mga mata ni Jie Tianfeng ay kumikislap at nagsabi, sa mundong ito, hanggat ikaw ay tao, mahirap maging matigas ang puso. Kung tutusin, ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Tsaka nasa 20s pa lang siya. Kung tutusin, bata pa lang siya. Ang daming pagpipilian ay pambata lang. Imposibleng talagang hindi niya pansinin ang kanyang mga kamag-anak. Sa mata ng matandang ito, si Ye Fan ay hindi isang malamig na dugo at walang awa na tao. Kung kaya niyang bitawan si Zhou Changhuan, isang ninuno ng pamilyang Xuan Mingzhou, ipinapakita nito na siya ay makatwiran, hindi purong walang pinipiling pagpatay. Maaari tayong mag-isip ng paraan para gawin ang gusto niya, o humanap ng ilang pagkakataon mula sa gilid, pag-atake sa magkabilang panig, at ilipat ito ng may pagmamahal at katwiran. Kahit na ayaw ni Ye Fan na pumalit bilang pinuno ng pamilya Ye, maaari pa rin siyang narito. Sa isang napaka-kritikal na sandali, tumayo sa tabi namin. Napapikit si Ye Longyuan, isang malamig na kinang ang sumili sa kanyang mga mata, at nanatili siyang tahimik. Hinaplos ni Ye Chunhua ang kanyang balbas at nagtanong, mukhang may plano si Brother Tianfeng. Humalukip-kap si Ji Tianfeng, hindi ito ang ideya ng aking kapatid, ngunit ang anak ng aming pamilyang Ji na si Yutang, ang kanyang matuwid na anak na si Jiwan. Xing, nasa bahay ako ni Ye Fan, at mukhang maganda ang relasyon ko sa pamilya ni Ye Fan. Halika, Yutang, pag-usapan ito. Si Ji Yutang, na matagal nang nakaupo sa tabi niya, ay bumangon at sumaludo, at nakangiting sinabi, lahat ng mga ninuno at kayong mga kapatid ko, kailangan kong sabihin ang totoo. Pumunta ako sa huwahay nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng aking kaliwanagan, ang aking matuwid na anak na si Wan Qing ay nangako na ipagkalat ang salita at tutulungan kami, kaya tayo ngayon at least walang magiging hadlang upang makipag-ugnayan kay Ye Fan. Oh, hindi inaasahang sinabi ni Ye Chunhua, mayroon bang ganoon? Talaga bang mayroon kang isang matuwid na anak na babae sa bahay ni Ye Fan? Si Ji Yutang ay lubos na ipinagmamalaki, ang babaeng iyon ay pangit siya at may napakahinang kakayahan sa pagsasanay, ngunit mahal na mahal niya si Ye Fan. Pagkatapos kong matuklasan ito, nagpanggap akong pinaalis siya sa bahay at pinapante siya kay Ye Fan, sa paghula ko na baka isang araw, ang paglipat na ito ay gagana. Ji Yutang, mapanlinlang ka talaga. Medyo disdainful si Ye Longteng, sa simula, parang hindi mo talaga gusto ang anak ni Wan Qing, kaya kinulong mo siya, kung hindi lang si Ye Fan ang humiling sa iyo na palayain ito. Siya pa rin ang nakakulong sa iyo. Hindi nagalit si Ji Yutang, at nagpatuloy, lahat ng ginagawa ko ay para sa Shenlang clan, ang babaeng iyon ay walang papel sa clan, ngunit ngayon ay naging key figure na siya, hindi ba dapat pasalamatan mo ako bilang isang ama? Sige, huwag ka nang magtalo, dapat tayong magkaisa sa oras na ito, pangungumbinsin ni Ye Chunhua, ngunit nag-aalangan na sinabi, mabuti na may nakakausap sa gitna, ngunit umaasa lamang sa isang batang babae, natatakot ako na hindi ko mapahanga si Ye Fan. Tumango si Ji Yutang, natural lang yan. Sinabi rin sa akin ni Wan Qing ang puntong ito. Kahit na maganda ang relasyon niya kay Ye Fan, nakakalat lang siya. Sa ganang Fan, malaki ang ibig sabihin nito. Nakalimutan ba ng ninuno ni Chunhua na ang fiancé ni Ye Fan, si Ling Yue, ay naghihintay pa rin sa kanya sa clan? Ye Chunhua. Kumunat ang noo, natural na alam ko ang tungkol sa anak ni Yue. Ngunit hindi na bumalik si Ye Fan at wala siyang balak na pakasalan siya, ano ang maitutulong niya? Iyon ay dahil hindi nagkusa si Ling Yue na hanapin si Ye Fan, hanggat siya ang nagkukusa. Naniniwala ako na sa pagkagusto ni Ye Fan sa pakikipagtalik ng kababaihan, at ito ang binhi ng pagsinta, at tiyak na maaantig ito. Ang bayani ay nalulungkot sa beauty pass, kung kaya ni Ling Yue na ihip ng hanging unan, malamang nasasama si Ye Fan, kumpiyansa na sabi ni Ji Yutang. Ito. Tumingin si Ye Chunhua kay Ye Longyuan ng may pag-aalinlangan, at sinabing, Longyuan, si Yue ang iyong manugang na babae, ano sa palagay mo? Gusto mo ba siyang hikayatin? Tahimik na sinabi ni Ye Longyuan, pagkaalis ng aking ama, siya ay halos palaging nasa bakuran ng pag-aaral na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hindi ko sinabi na gusto kong bumalik ang batang iyon sa clan. Kaya, kung gusto mong pasayahin niya si Ye Fan, ikaw na mismo ang maghanap sa babaeng iyon. Pagkatapos sabihin iyon, biglang tumayo si Ye Longyuan at lumabas ng sala. Kuya, anong ginagawa mo? 2 beses sumigaw si Ye Longteng, ngunit wala itong silbi. Bumantong hininga si Ye Chunhua, hayaan mong tumawa ang 2 kapatid ng pamilya ni Ji. Labis na nasaktan si Longyuan sa nangyari noon. Marahil ay kinasusuklaman niya ang babaeng iyon, at kinaiinisan pa niya ang bata, ngunit hindi niya ito matatanggap hanggang ngayon. Malamig na bumantong hininga si Ji Rulan, namumula ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko nakitang ginagamot niya ng mabuti ang finger ko noon. Buhay at patay pa ang finger ko, at hindi ko pa siya nakikitang hinahanap siya. Tumahimik si Hall, pinag-uusapan si Ye Feng.
Ang lahat ay medyo walang magawa, hindi lamang nakikiusyoso kung saan siya nagpunta, ngunit nararamdaman din na sa oras na ito, walang pagkakaiba sa pagitan niya at niya. Ngayon lang. Sinabi ni Long Yuan na ang bakuran ng Diyos ng Digmaan ay ipinasa kay Ling Yue para gamitin. May kaina-hinalang tanong ni Ji Pangchun, pwede bang? Ang bakuran na itinayo sa bakana ng ugat ng dragon. Ye Chunhua. Tumango, exactly. Biglang nagbago ang mga ekspresyon ni na Ji Tianfeng at Ji Pangchun, kumislap ang kanilang mga mata sa sabik na liwanag, at sila ay labis na naguguluhan. Ang bakura na iyon ay ang lugar kung saan ang aura ng mga ugat ng dragon ay pinakasagana. Kapag nagpractice ka doon, maaari kang makakuha ng dobleng resulta sa kalahating pagsisikap. Ang buong Shenlong clan ay palaging inookupahan ng pinakamalakas. Noong naroon si Ye Wuya, walang pinayagang pumasok ng walang pahintulot niya. Bakit? Ngayong wala si Ye Wuya, paano ito maipapasa sa isang batang babae na hindi pa opisyal na nakapasok sa pintuan? Nagkamali ba? Nagtatakang tanong ni Ji Tianfeng. Napangiti si Ye Longteng, dalawang ninuno, sa tingin mo ba ay maaaring mali ang ganitong bagay? Kung wala ang mga salita ng aking ama, ang bata ay magkakaroon ng lakas ng loob na manirahan doon. Nagkatinginan sina Ji Tianfeng at Ji Pangchun, nagpalitan ng tingin, at bahagyang tumango. Dahil ito ang kaso, mas mabuting pumili ng isang araw kaysa sa pagsikat ng araw. Pumunta tayo ng personal at kausapin ang bata. Bagamat ang pamilya Ling ay isang maliit na pamilya lamang sa ating pamilyang Shenlong, tiyak na makakatulong ito sa pamilyang Shenlong. Tumayo si Ji Tianfeng at sinabi. Ito, pupunta kayong dalawa sa maliit na patio na iyon. Sabi ni Ye Chunhua na nakakunot ang noo. Ngumisi si Ji Pangchun, bakit parang hindi tama si Brother Chunhua? Noong nandyan ang martial god, kailangan namin ang pagsang-ayon ng martial god para pumunta doon, pero ngayon hindi na. Kailangan pa rin namin ang approval ng isang batang babae bago kami makapunta. Si Pangchun ay higit sa 2 beses na mas bata kaysa kay Ye Chunhua, ngunit sa mga ninuno, lahat ay daan-daang taong gulang, at maraming tao ang matagal nang nalilito, kaya sila ay karaniwang magkakapatid. Nanigas ang mukha ni Ye Chunhua, ngunit mabilis siyang sumang-ayon, syempre kaya mo, please. Namutla ang mukha ni Ye Longteng. Alam niyang malamang na pinaglalaban ng dalawang ninuno ng pamilya Ji ang ideya ng maliit na patio. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kayamanan na lupain para sa paglilinang, at maaaring walang gaanong epekto sa mga ordinaryong mandirigma, ngunit kapag mas mataas ang antas ng paglilinang, mas kailangan ang gayong magandang lugar. Kung narito si Ye Wuya, sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong ideya? Ang pamilyang Ye ngayon, ngunit kahit ang pinaka-senior na si Ye Chunhua ay hindi nang ahas na tumutol, napakalungkot at nakalulungkot. Kabanata 1322 maging handa. Noong 1322. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang patio habang nanunood mula sa malayo mula sa angkan ng Ye. Ang bakura na ito ay itinayo sa gilid ng burol, at walang mga hakbang upang umakyat. Lumipad ang lahat at pumunta sa open space sa labas ng bakuran. Napakalakas ng espiritual na enerhiya, kahit nasa labas ng bakuran, ang espiritual na enerhiyang ito ay hindi bababa sa 20% na mas mataas kaysa sa kung saan matatagpuan ang aming pamilyang Ji, napabuntong hininga si Ji Pangchun na may mas ng golden true essence na nakadikit sa kanyang kamay. Ang bakura na ito ay itinayo ng mga ninuno gamit ang pamamaraan ng Kimon upang tipunin ang espiritual na enerhiya sa loob. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa loob ay hindi bababa sa 2 beses kaysa sa labas ng mundo, o mas mataas pa, sabi ni Ji Tianfeng na may maliwanag na mga mata. Nagpakita rin ng kasakiman si Ji Yutang. Hindi niya gusto ang bakura na ito, ngunit naisip niya na kung maaari niyang hayaan ang kanyang henyong anak na si Ji Hantia na mag-practice sa bakura na ito, natatakot ako na hindi panaginip ang makahabol sa lakas ni Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ang konsentrasyon ng espiritual na chi ay hindi lamang kasing simple ng dami ng espiritual na chi na nasisipsip sa isang iglap. Ang espiritual na chi ay maaaring mapabuti ang espiritual na katalinuhan at linisin ang katawan at isip. Sa katunayan, ito ay isang ganap na tulong sa pagpapabuti. Sa madaling salita, mas maraming Zhongling Shenxiu, mas madaling maunawaan ang Dao, at mas madaling magkaroon ng mga master. Sa oras na ito, sarado pa ang pinto ng bakuran. Nang makita ng pamilya Ji ang pamilyang Ye na nagpapanggap na patay, si Ji Yutang ang nagkusa na sumigaw. Ang batang babae mula sa pamilya Ling, nasa loob ba ito? Tumunog ang pinto, at pagkatapos pakinggan ang mga hakbang na papalapit, binuksan ang pintuan ng looban. Si Ling Yue, na nakasuot ng isang sinaunang water green corseted skirt at may maluwag na buhok, ay parang isang engkanto na lumabas sa isang landscape painting, at dahil sa kanyang magandang figure at sa relasyon na kanyang nabuhay sa kanluran, siya ay sariwa at matikas na may kaunting fashion at kagandahan. Nang makita siya ng ilang matatandang tao, lahat sila ay nagpakita ng bakas ng paghanga, at nadama na hindi nakakagulat na si Ye Wuya ay nagustuhan ng babaeng ito at pinili siya bilang manugang ng panganay na apo. Ang gayong walang kamatayang kagandahan, walang kapantay na ugali, at isang misteryosong katawan na pinakamahusay na makakatulong sa dugo ng dragon, siya ay isang perpektong kandidato. Si Ye Longteng at Ji Yutang, na nakakita kay Ling Yue, ay lubos na nagulat.
Sa partikular, matagal nang hindi nakita ni Ye Longteng si Ling Yue, at hindi pa niya ito nakita sa pamilya Hui. Nang makita niya ito ngayon, hindi niya naiwasang mapatulala. Hindi ko alam kung bakit, bagamat hindi gaanong nagbago ang hitsura ni Ling Yue, ang kanyang ugali ay bumuti ng gusto kumpara sa nakaraan. Ang ganitong uri ng pagbabago mula sa loob palabas ay ang pinakamailap na alindog. Narinig niya mula sa mga tao sa angkan na sinusunod ni Ling Yue ang Diyos ng digmaan upang magluto, magsaka at magbuhos ng dumi, at gumawa ng magaspang at maruming gawain. Gayunpaman, bakit hindi lamang umunlad sa direksyon ng batang babae sa nayon, ngunit nilinang din ang gayong pinong pag-uugali ng engkanto? Hindi kaya. Dahil ba sa matagal na pananatili sa bakuran na ito? Si Ye Longteng ay labis na naguguluhan, ngunit kailangan niyang bamantong hininga ng may damdamin na ang kanyang ama ay talagang isang pambihirang tao, at napakahusay niyang palakihin ang kanyang apong babae. Ancestor Chunhua. Ancestor Pangchun. Dragon King. Ikaw, may kinalaman ka ba sa akin? Si Ling Yue ay bihirang umalis sa bakuran kamakailan, at hindi niya alam na si Ye Longteng ay na-dismiss. Hehe, Yue, nakita mo na ang ninuno na si Pangchun, ito ang ninuno na si Ji Tianfeng. Ngayon ang ninuno ng pamilya Ji ay dumating sa iyo, may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo, at ito ay may kaugnayan din sa kinabukasan ng aming Shenlang clan, sana ay maaari akong makipagtulungan hanggat maaari, magiliw na sabi ni Ye Chunhua. Pinag-isipan ni Ling Yue ang kanyang ibabang labi, at sinabing, ano ang problema, aking ninuno, pakisabi sa akin. Malamig nang umuso si Ji Pangchun, ganito ba ang pakikitungo mo sa ninuno? Gusto mo bang tumayo tayo sa labas ng bakuran at mag-usap? Hindi sinasadya ni Ling Yue na tumabi, at hindi nagsabing mapagpakumbaba o mayabang, ninuno ni Pangchun, hindi ibig sabihin ni Yue na masaktan. Kaya lang ang bakuran na ito ay ipinagkatiwala sa akin ng Wushen, at bawat damo at puno sa lugar na ito ay may kaugnayan sa mga pamamaraan ng Kiman na itinuro sa akin ng Wushen. Bago ko naunawaan ang lahat ng mga pamamaraan ng Kiman sa bakuran na ito, anumang hindi ko madaling baguhin ang mga detalye. Kung matutugunan ko ang lahat ng misteryo ng bakuran na ito sa hinaharap, natural na aanyayahan ko ang mga ninuno na pumasok at maupo. Galit na sinabi ni Ji Pangchun, little girl. Ano ka bang niloloko mo? Sa tingin mo ba talaga ay karapat-dapat ka ring magkaroon ng bakuran na ito? Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng bakuran na ito? Dito, ito ay nakalaan para sa mga nangungunang angkan ng lahat ng mga dinastiya. Tanging ang mga malalakas, ang numero 1 sa aming Shenlang clan, ang maaaring manirahan dito ng mahabang panahon. Huminga ng malalim si Ling Yue at naging malamig ang kanyang ekspresyon, ito ay dahil alam ko na ang bakuran na ito ay may malaking kahalagahan, kaya, dahil ang Diyos ng digmaan ay nagtitiwala sa akin, kung hahayaan mo akong manatili dito, hindi ko ito madaling ibigay sa iba. Kung tumanggi si Patriarch Pangchun na tanggapin ito, maaari siyang pumasok at patayin ako. I don't dare to complain, I just want to be worthy of my conscience. Babae, ang lakas ng loob mong hamakin ang ninuno na ito. Galit na galit si Ji Pangchun. Si Ye Chunhua sa gilid ay nababalisa din at gusto siyang pigilan, hoy! Hoy! Kapatid na Pangchun, huwag kang magalit sa isang batang babae ng nakababatang henerasyon. Magpatuloy muna tayo sa negosyo. Umalis ka. Hindi ko siya papatayin ngayon, ngunit gagawin ko. Pumasok sa bakuran na ito at turuan siya ng leksyon. Sabi ni Ji Pangchun, at lalakad na sana papunta sa bakuran. Nakita ni Ye Longteng, na nasa gilid, ang kanyang mga mata na lumundag, at hinayaan ang pamilya Ji na ay bully ang apo ng pamilya Ye at sakupin ang sagradong bakuran. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi nang ahas na pigilan siya. Ngunit sa sandaling ito, si Ji Pangchun, na akmang papasok na sa bakuran, ay nabigla sa isang makulay na liwanag na nagpa-attract sa kanya ng 2 hakbang. Bang! Nagkaroon ng muffled sound, at narinig talaga ng lahat. Si Ling Yue, na nakatayo sa loob, ay tila inaasahan ito sa mahabang panahon, at tumayo na may malamig na mukha, hindi natatakot. Ito ay. Naalala ni Ji Pangchun ang nangyari sa hardin ng gulay noong araw na iyon, at kinagat ang kanyang mga ngipin, Yewuya. Nagset din siya ng Kimen technique dito. Sarcastic na sinabi ni Ling Yue, posible bang hindi ba ito narinig ng matanda ngayon lang? Sabi ko kanina, itong bakuran ay ang lugar kung saan nagtitipon ng martial arts at magic techniques, kaya paano ka papasok kung sasabihin mo? Si Ji Tianfeng ay lihim na maswerte, hindi muna siya pumunta upang galugarin ang daan, kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, ginamit ni Yewuya ang walang katapusang malakas na espiritual na enerhiya dito upang bumuo ng kakaibang porma sayon ng gate na ito, na natural na napakalakas. No wonder, he dared to trust in the yard to a little girl, it turns out that he already prepared. Hehe, wala na ang lahat, at itong bakuran na ito ay bawal pa ring lumabas, which is talagang naaayon sa kanyang dominanteng style. Sina Ye Chunhua, Ye Longteng at Ji sa tabi niya si Yutang at iba pa ay nagpakita rin ng nakakagulat na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mula sa pangahas ni Ji Pangchun na puwersahang pumasok, makikita na ang kapangyarihan ng kakaibang pamamaraan na ito ay sapat na para matakot si Ji Pangchun. Kalimutan mo na, di bali hindi ka nalalabas, dito na lang natin pag-usapan.
Sumulyap si Ji Tianfeng kay Ji Yutang sa tabi ng kanyang mga mata, Yutang, sabihin mo sa akin ang pasikot-sikot. Si Ji Yutang ay lubos na kinikilala ng mga ninuno, at ipinagmamalaki niya ang simoy ng tagsibol. Malinaw, lahat ng mga ninuno ay humahanga sa kanyang utak at mahusay na pagsasalita. Nagmamadali siyang sumang-ayon sa sandaling ito, at humakbang pasulong upang ipaliwanag ang kanyang intensyon kay Ling Yue. Si Ling Yue ay hindi masyadong lumabas kamakailan, inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mga kayamanan ng Kiman na iniwan ng martial god, at naramdaman ang malalim na misteryo. Nang marinig na napakaraming bagay ang nangyayari sa labas, lalo na ang nakakagulat na aksyon ni Ye Fan, hindi niya maiwasang kiligin. Bagamat maraming beses na siyang nabigla sa kapangyarihan ni Ye Fan, ang nag-iisang pagsakop ni Ye Fan sa Xuanming clan ay lumampas sa limitasyon ng kanyang imahinasyon, ito ay hindi kapani-paniwala. Sa huli, huminahon si Ling Yue at ibinaba ang kanyang ulo para mag-isip saglit bago niya sinabi, kaya, gusto mong hanapin ko si Ye Fan at hilingin sa kanya na bumalik sa Shenlong clan. Eksakto, sabi ni Ji Tianfeng. Inangat ni Ling Yue ang kanyang ulo, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap at sinabing, kung gayon, maaari ko bang hilingin kay Ye Fan na maging pinuno ng Shenlong clan at hayaan siyang mamahala sa buong Shenlong clan. Kabanata 1323 Limitasyon. 1323. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Ji Tianfeng at Ji Pangchun ay parehong malamig ang mga mata, habang si Ye Chunhua sa gilid ay medyo kinakabahan. Sa kabilang banda, si Ye Longteng ay may kislap na pagsang-ayon sa kanyang mga mata, at kasabay nito, ang isang kamay niya ay tahimik na pumasok sa kanyang bulsa. Iginala ni Ji Yutang ang kanyang mga mata, tumatawa at sinira ang awkward na kapaligiran, na nagsasabing, Yue, syempre, kailangan nating hintayin si Ye Fan na magbigay ng pahayag tungkol sa ganitong bagay. Lahat tayo ay may pangmatagalang plano. Ang Shenlong clan ay may 10,000 miyembro ng clan, at imposibleng madaling sumang-ayon ang mga ninuno na sabihin kung sino ang gustong gawin ng patriarch. Bahagyang tumawa si Ling Yue, at mahinang nagsabi, ayon sa tradisyonal na mga tuntunin, ang panganay na anak na lalaki at apo ay maaaring pumalit bilang padre de pamilya, ang pinakamalakas sa pamilyang Shenlong ay iginagalang, at ang pinakamalakas na ulo ng pamilya ay ang patriarch. Ayon sa iyong mga salita, si Ye Fan na ngayon ang pinuno ng pamilyang Shenlong. Ang pinakamalakas na martial artist, apo din siya ng Diyos ng digmaan, bakit hindi siya ang maging patriarch? Tumawa si Ji Tianfeng at sinabing, bagaman si Ye Fan ay isang henyo sa martial arts, bata pa siya at walang karanasan at kwalifikasyon. Kailangan pa ring pag-isipang mabuti ang pagiging patriarch. At saka, kung handa ba siyang makipaglaban sa aming Shenlong clan para maging Jade at Seda, para kilalanin ang mga ninuno at bumalik sa clan, ay isang tanong pa rin, ito. Pag-usapan natin ito mamaya. Ngumisi si Ling Yue, aking mga ninuno, ako bagamat siya ang nobya ni Ye Fan sa pangalan, hindi pa nakabalik si Ye Fan sa angkan, ibig sabihin ay hindi mo ako masyadong gusto, at iniisip mo na ako ay masyadong mahalaga. Kung gusto mong lumapit ako at magkusa na hanapin siya pabalik, natatakot akong mahuli ni Ye Fan. Pakiramdam ni Fan na siya ay masyadong makasarili at makasarili. Kung hindi ka makapagbigay ng garantiya na hayaang bumalik si Ye Fan at maging patriarch, wala akong tiwala na pumunta kay Ye Fan. Kaya, dahil hindi ka pa nakapagdesisyon, kaya ko na lang maghintay dito ng tahimik, para hindi pagtawanan ni Ye Fan. Hoy, Yue, napakaganda at maganda mo, paanong si Ye Fan ay papayag na iwan kang mag-isa sa clan? Huwag mong maliitin ang sarili mo, sa palagay ko, ipaglaban mo rin ang sarili mong kaligayahan. Nagmamadaling nagpayo si Ji Yutang. Bahagyang sinabi ni Ling Yue, nagmamalabi si Tio Yutang, alam na alam ko pa rin kung gaano ako timbang. Oo, ang mabait kong kapatid na si Su Qingzhou ay mas maganda kaysa sa akin. Higit pa, kung hindi dahil kay Ye Fan, matagal na akong namatay. May utang ako sa kanya, at may utang sa kanya ang pamilya naming Ling. Kaya, ayaw ko siyang inisin. Nagdilim ang mukha ni Ji Pangchun, babae, ayaw mo ba talagang pumunta? Sinabi ni Ling Yue na hindi mapagpakumbaba o mayabang. Patriarch Pangchun, anak ako ng pamilya Shenlong, at natural na umaasa din ako na uunlad ang pamilya Shenlong. Gayunpaman, fiancé din ako ni Ye Fan. Makilala man niya ako o hindi, kailangan ko siyang isaalang-alang. Pupunta ka sa akin ngayon, hinihiling sa akin na hikayatin si Ye Fan na kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa kanyang mga ninuno, ngunit huwag bigyan siya ng pagtratong nararapat sa kanya. Inaapi mo yata at sinasamantala mo ang mapapangasawa ko. Ikaw, ang lakas ng loob mong kausapin kami ng ganyan. Galit na sabi ni Ji Pangchun. Napaatras si Ling Yue ng 2 hakbang at sinabing, babae lang ako. Kung walang proteksyon sa bakuran na ito, maaari mo akong patayin anumang oras. But what I should say, I still have to say, what I should fight for, I will fight for it. Kasi kahit babae ako, hindi ibig sabihin na duwag ako. Ang 2 ninuno ng pamilya Ji at Ji Yutang ay walang magawa, na may komplikadong mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakatingin kay Ling Yue. Isinara ni Ling Yue ang pintuan ng patio pagkatapos iyuko ang kanyang katawan para sumaludo.
Ang bawat isa ay walang anumang mga resulta sa paglalakbay na ito, at ang kapaligiran ay medyo solemn na nang dumating sila sa ilalim ng bangin. Ang mabahong babaeng ito ay talagang iniisip si Yefan sa lahat ng dako, at siya rin ay napakadangal. Gusto mo bang si Yefan ang maging patriarch? Nakakahiya kung naisip niya ito. Malamig na ngumuso si Ji Pangchun. Si Ye Longteng at Ye Chunhua sa gilid ay tahimik. Sa kanilang opinyon, si Yefan dapat ang patriarch, ngunit ngayong mahina na ang pamilya Ye, hindi na sila nang ahas na magsalita ng personal. Ngumiti si Ji Yutang at sinabing, Ancestor, gaano man katigas ang ulo ni Ling Yue, hindi niya mapapasya ang bagay na ito ng mag-isa. Huwag kalimutan. Hindi nag-iisa ang pamilya Ling. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sina Ji Tianfeng at Ji Pangchun ay parehong kumikinang na mga mata, nagkatinginan, at tumango. At si Ye Longteng, na nasa gilid, ay nakasimangot at mukhang nag-aalala. Boom! Gatlang Gitling. Isang nakakadurog na dagandong ng lupa. Isang bulkan sa dagat, kasama ang ilang maliliit na bulkan sa ilalim ng dagat, ang nagbuga ng mainit na lava. Sa lubhang mapanganib na lugar na ito, kung saan nagtatagpo ang nakakapasong lava at nagyayalong tubig sa dagat, isang figure ang humawak ng espada at mabilis na bumangon mula sa ilalim ng dagat, tumataas sa kalangitan. Ang lalaking ito na walang hibla, ganap na hubot-hubad, na nagpapakita ng perpektong matipunong katawan, ay si Yefan. Lumipad sa hangin si Yefan, may hawak na espada sa magkabilang braso, at malakas na ini-swipe ang espada patungo sa dagat. Boom! Gitling! Isang malaking lightsaber na daan-daang metro ang haba, na nabuo sa pamamagitan ng sword intent, nahulog ng husto, at ito ay parang 1,000 puntos. Kaagad, ang dagat ay nagdulot ng malalaking alon, tulad ng tsunami, isang malalim na bangin ang nagsiwalat, kaya't ang ilan sa mga bulkan sa ilalim ng dagat ay nayanig, na parang sisabog muli. Ang mga residente sa malayong Purgatory Island, ang tunog ng pagsabog ng bulkan na ilang sandali ay narinig na nila ay dulot ng pagsasanay ni Yefan. Kung nakita nila ang nakakatakot at mapangwasak na kapangyarihan ng pagsasanay ni Yefan, mas mauunawaan nila kung bakit pinili ni Yefan ang walang nakatirang sinturon ng bulkan. Ang gayong nakakagulat na layunin ng espada ay madaling makasakit ng mga inosenteng tao, at ang dagat lamang ang makakatagal sa kanyang patuloy na pag-ugoy ng espada. Matapos iwaksi ni Yefan ang espadang ito, ang kanyang mga labi ay namutla, humihingal at nakaramdam ng pagod. Kung tutusin, 5 araw na siyang nagdi-disintegrate. Maghiwa-hiwalay, patuloy na magkawatak-watik. Bukod dito, patuloy niyang nililinang ang kanyang crazy dance sa malalim na dagat. Ang malakas na presyon ng malalim na dagat ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga tao, at si Yefan ay hindi masyadong malalim. Siya ay nasa limitasyon ng kung ano ang maaari niyang tiisin, at sa isang estado ng pagkawatak-watik, sa napakalamig na tubig ng dagat, palagi niyang ginagawa ang hanay ng mga paggalaw na iyon upang ay ehersisyo ang kanyang katawan. Sa bawat pagkakataon, napipilitan siyang mag-ensayo sa ilalim ng dagat hanggang sa hindi na siya makahawak, at pagkatapos ay bumalik siya sa ere para huminga at buong lakas niyang inindayog ang kanyang espada. Sa pag-uulit nito, patuloy na pinagbuti ni Yefan ang lakas ng kanyang katawan at layunin ng espada. Ang sobrang lamig sa malalim na dagat at ang mataas na temperatura sa volcanic belt sa dagat, ang dalawang pagkakaiba sa temperatura ay patuloy ding hinahamon ang kakayahan ni Yefan na makatiis. Ang mainit na lava na maaaring lumitaw anumang oras ay sumunog sa laman ni Yefan ng ilang beses. Sa kabutihang palad, siya ay may malakas na kakayahan sa pagbawi at kayang tiisin ang mga paghihirap, kaya't iginigiit niya ito. Naramdaman ni Yefan na naabot na niya ang kanyang limitasyon, naalis ang disintegration state, at pinilit niyang mapunta si Eugeon sa isang medyo matatag na maliit na bato, kung saan inilagay ang kanyang storage bag. Pagkatapos maglabas ng isang tumpok ng tuyong pagkain at pinatuyong karne mula sa storage bag, at kumuha ng 2 pang medicinal herbs na naglalaman ng nourishing spirit mushroom, nagnilay-nilay si Yefan. Sa halos kalahating oras, sa wakas ay nabawi niya ang lahat ng kanyang lakas. Ha! Iminulat ni Yefan ang kanyang mga mata, kumislap ng husto ang kanyang mga mata, at bamulong sa sarili, 5 araw. Isang araw pa kaysa sa huling pagkakataon, tila ang pamamaraan ng pagsasanay na ito ay talagang epektibo. Pero konti pa naman. Mabagal, hindi ko alam kung ang lava ay maaaring tumagal. Lava na humigit kumulang 1,000 degrees, gumamit ng sword intent upang protektahan ang katawan, ngunit maaari mong subukan. Ang lamig ng tubig sa dagat, at ang mataas na temperatura ng lava, ang dalawa ay patuloy na magkakaugnay at nagpapasigla sa mga selula, dapat nitong gawing mas lumalaban ang mga selula. Kung marinig ng ibang mga mandirigma ang mga salita ni Yefan, malamang na magsusuka sila ng dugo. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay simpleng dehumanizing at nabibilang sa pagpapatiwakal, cultivation. Perwisyo ang katawan, paano ito matitiis ng mga ordinaryong tao? Higit pa rito, kung si Yefan ay nagkaroon ng medicinal herb ng Yang Shenji para mabilis na gumaling, at si Yu Jianshu ay maaaring makalusot sa dagat at lumipad sa hangin, hindi siya makakapagsanay sa ganitong matinding paraan. Para sa mga ordinaryong mandirigma, kahit na ang mga ninuno na nag-iisa sa loob ng daan-daang taon, ang nakakainip at malungkot na pagsasagawa ng pag-iisa ay napakahirap na.
Ni hindi sila nang ahas na isipin ang isang taong tulad ni Yefan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtitiyaga sa madilim at napakalalim na dagat, sa panganib ng buhay at kamatayan. Ngayon, talagang naisipan ni Yefan na pumunta sa sobrang init na lava para magkaroon ng totoong yelo at apoy na dobleng langit. Anong uri ng paglilinang ito? Kabanata 1324. 1324. Gayunpaman, para kay Yefan, ang ganitong uri ng nakatutuwang paglilinang ay isang bagay na siyempre. Siya ay nasa 20s pa lamang, at marami sa mga potensyal na kaaway na kanyang kinakaharap, pati na rin ang mga kaaway na lumitaw na, ay mga matandang halimaw na daan-daang taong gulang na. Kung susundin ni Yefan ang kumbensyonal na paraan ng paglilinang, hindi pa banggitin ang pagprotekta sa kanyang mga mahal sa buhay, maging ang sarili niyang buhay ay magiging problema. Sa makatuwid, dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya at subukan ang kanyang makakaya upang mapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa labanan sa maikling panahon. Sa larangan ng panloob na paglilinang, ang mga ito ay maaaring itigil sa ngayon, hindi niya inaasahan na siya ay hindi maarok. Gayunpaman, labanan ang kapangyarihan. Kabagsikan. Dapat meron siya. Kaya naman, isinantabi muna ni Yefan ang kanyang panloob na lakas, na nakatuon sa kanyang katawan at layunin ng espada. Alam din niya na kung linangin niya ang malalim na panloob na mga kasanayan, ito ay magiging malaking tulong sa kanya, ngunit sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, pagkakawatak-watik at layunin ng espada, halatang mas mahusay siya. Pagkatapos magpahinga ni Yefan, nagmamadali siyang bumalik sa mapanganib na lugar ng Volcano Belt kasama si Yuji Ian nang walang tigil. Natagpuan niya ang isang bunganga, at ang ilalim ay puno ng nahuhulog na lava. Sa sandaling nasa loob ng bibig, tumaas ang temperatura sa 5 o 600 degree. Natural, hindi makakapasok si Yefan sa lava ng sabay-sabay. Nagpatawag muna siya ng ilang espadang lumalaban sa mataas na temperatura, tinapakan ng mga espada, at dahan-daang lumapit sa lava. Paghiwa-hiwalay. Pagkatapos ng pagkawatak-watik ni Yefan, ang tibay ng kanyang katawan ay tumaas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na makalapit sa lava. Ang nakakapasong temperatura, kahit na mayroon siyang sword intent body protection, ay nararamdaman pa rin niya ang nag-aapoy na sakit. Gayunpaman, kaya pa rin ni Yefan ang sakit na ito. Nakatayo siya sa ilang mga espada at nag-practice ng kanyang mga galaw habang hawak ang espada, pawis na parang ulan. Dahil sa dehydration, kailangan ni Yefan na umalis sa crater sa tuwing pupunta siya sa dagat para sumipsip ng aura ng tubig bago siya magpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos ng isang araw na pagsasanay sa mataas na temperatura, sumisid si Yefan sa malalim na dagat kinabukasan at nagpatuloy sa pagsasanay sa isang estado ng pagkawatak-watik. Ang kanyang kontrol sa layunin ng espada ay makabuluhang napabuti kasama ng kanyang patuloy na paggamit ng mga diskarte sa pakikipaglaban sa espada sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Araw-araw, sa wakas ay nagpatuloy si Yefan hanggang sa ikapitong araw ng gayong malupit na pagsasanay. Nang mapagod si Yefan, na parang nawala ang kalahati ng kanyang buhay, bumalik siya sa bahura. Muli siyang kumain, uminom ng mga tabletas ng gamot, at gumaling ang kanyang lakas at mga sugat. Sa panahong ito, walang naghahanap sa kanya sa Purgatory Island. Dapat ay medyo ligtas ang lahat. Ang proyekto ng muling pagkabuhay ni Angel ay maayos na umuusad, na nagpapahintulot sa kanya na magsanay ng may kapayapaan ng isip. Sa estado ng disintegrasyon, pagkatapos ng isang linggo ng matinding pagsasanay, natapos ni Yefan ang kanyang unang maliit na layunin. Ngayon, maaari na siyang magsimulang subukan, kung makumpirma ang sarili niyang ideya. Pagkawatak-watik. Ang pamamaraang ito na sa tingin ko ay pamilyar sa akin, naintindihan ko ba talaga ito? Tumayo si Yefan at lumipad si Yujian sa isang bahura sa gitna ng isang volcanic belt. Matapos huminga ng malalim ay pinigilan niya ang kaba at nag-concentrate dito. Paghiwa-hiwalay. Gumamit si Yefan ng napakapamilyar na pamamaraan. Pagkatapos ng kapalaran, ang bawat cell sa katawan ay nagsimulang maglabas ng enerhiya kaagad, at ang aktibidad ay tumaas ng malaki. Dahil sa masaganang kapangyarihan, ang buong pagkatao ni Yefan ay tila na sublimate. Sa mga mata ni Yefan, ang gintong apoy ay tumatama, at ang gintong streamer ay kumikislap din sa kanyang katawan. Pagkatapos ng mahigpit na pagsasanay, pamilyar na sa ngayon si Yefan sa disintegrasyon. Kahit na may ganitong malupit na kasanayan, maaari siyang magpatuloy sa loob ng 7 araw. Kung si Yefan ay hindi kumonsumo ng masyadong maraming enerhiya, ito ay tinatansya na maaari niyang mapanatili ang disintegration state sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, ang pagpapahaba ng oras ng disintegrasyon ay maliit na bahagi lamang ng layunin ni Yefan. Matapos makapasok si Yefan sa estado ng disintegrasyon ng madali, huminahon siya at sinimulan muli ang paraan ng disintegrasyon. Paghiwa-hiwalay. Gitling. Muli. Matapos ang pagkakawatak-watik, si Yefan ay nagsagawa ng isa pang pagkakawatak-watik. Sa estado ng pagkakawatak-watik, gusto pa rin ni Yefan na maghiwa-hiwalay. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at naramdaman na ang bawat cell sa kanyang katawan ay dumaranas ng sakit na malapit ng sumabog sa lakas. At ang kapangyarihan ng langit at lupa ay patuloy na bumubuhos sa katawan ni Yefan sa parehong oras. Ang kapangyarihan ng dugo ng dragon sa katawan ni Yefan ay malapit na ring gumalaw,
at patuloy itong naglalabas ng mas maraming gintong enerhiya. Ang potensyal na muling pinasigla ng mga selula at daluyan ng dugo ang kanilang mga sarili, at ang enerhiyang bumubuhos mula sa labas ng mundo, ay gumagawa ng bawat sel ng Yefan na gumawa ng isang husay na paglukso. Ang prosesong ito ay lubhang masakit, mas masakit kaysa sa unang pagkakawatak-watek ni Yefan. Gayunpaman, alam ni Yefan na kailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin at magtiyaga. Hanggat may pagkakataon, ipaglalaban niya ito. Ang ilang maliliit na daluyan ng dugo sa balat ni Yefan ay pumutok, at ang mga sugat ay mabilis na naghilom dahil sa pagkawatak-watek, na naging dahilan upang ang buong pagkatao ni Yefan ay tila isang dugo. Sa wakas, sa loob lamang ng 10 segundo, ngunit sa paghihirap na parang kalahating siglo, naramdaman ni Yefan na nawala ang sakit sa kanyang katawan. Napasigaw si Yefan sa pananibik, umindayog ang kanyang mga braso, at tinapakan niya ang lupa. Ang Isla Reef sa ibaba ay gumuho at gumuho sa isang iglap. Isang malakas na shockwave ang lumikha ng pabilog na wave circle. Ang figure ni Yefan ay tumalo ng daan-daang metro sa kalangitan sa isang iglap, at pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay tila sumabog ng gintong apoy, at isang marilag at nangingibabaw na aura ang pumuno sa kanyang puso, na tinatanaw ang malawak at walang hangganang dagat, na parang ang langit at ang lupa ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nagawa niya. Ginawa niya talaga. Pagkawatak-watek, ang pamamaraang ito, naramdaman ni Yefan ang napakalakas noon, masasabing ito ang natatanging paraan upang palakasin ang lakas ng labanan. Gayunpaman, pagkatapos na maging kaunti sa mga salita ni Chu Yunyao, biglang napagtanto ni Yefan na marahil ay masyadong mababaw ang kanyang pagkaunawa sa disintegrasyon. Ang aking sariling pagpapahalaga sa pagkawatak-watek ay, pinakamamaliit, pa rin ang pagkawatak-watek. Gaya ng sinabi ni Chu Yunyao, ang enerhiya sa mundo ay maaaring ituring na walang katapusan, ibig sabihin, hanggat kaya ng katawan ng tao, ang mga tao ay maaaring magkaroon ng walang katapusang enerhiya. Noong una ay inakala ni Yefan na ang pagkakawatak-watek ay upang hayaan ang kanyang mga selula, ang kanyang dugo, at iba pa. Napasiglahin ang lahat ng kanyang potensyal, at hayaan ang kanyang katawan na maabot ang limitasyon ng kasalukuyang estado nito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yefan na pagkatapos ng disintegrasyon, ang limitasyon ng katawan ay kapareho pa rin ng bago ang disintegrasyon. Huwag. Hindi pareho. Pagkatapos ng pagkawatak-watek ng katawan, sa katunayan, ang mga selula ay naging mas malakas muli, ang bilis ng pagsipsip ng enerhiya, ang antas ng pagsipsip, at ang kapasidad ng pagdadala ay naging mas malakas sa lahat ng direksyon. Nangangahulugan ito na kayang tiisin ni Yefan ang mas malakas na mapanirang puwersa at maaaring hamunin ang mas maraming enerhiya na pumasok sa katawan. Ito ay tulad ng, ang pagtunaw ng isang piraso ng mineral upang maging bakal, at ang bakal ay maaaring tunawin sa bakal, at iba pa, ang tibay at lakas ay maaaring tumaas ng tuloy-tuloy. Sa madaling salita, ang pagkawatak-watek ay hindi ang endpoint ng pisikal na limitasyon, ngunit isang bagong panimulang punto. Ang lahat ng ito ay batay sa premise na mayroong walang katapusang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Hanggat kayang tiisin, hindi mauubos ang enerhiya. Bagaman, pagkatapos ng double disintegration, ang pasanin sa katawan ay mas mabigat at ang pagkonsumo ay mas malaki, kaya ang oras ng pagtitiyaga ay lubos na maiikli, ngunit lahat ito ay mapapabuti sa pamamagitan ng pagsasanay. Para bang si Yefan ay nagsimulang magkawatak-watek at maaari lamang magpatuloy sa maikling panahon, ngunit ngayon ay maaari na siyang magpatuloy sa loob ng 7 araw sa ilalim ng matinding intensidad. Hanggat sinasanay ni Yefan ang kanyang katawan upang makayanin ang pangalawa, pangatlo, o higit pa, kung gayon sa teorya, ang disintegrasyon ay walang katapusang pagpapalakas. Ano ang ibig sabihin ng walang katapusan na pagkakawatak-watek? Hindi maisip ni Yefan. Ang parehong dahilan, kung ang infinite sword intent ay magwawakas. Nakakaloka, umiiyak na mga multo at Diyos. Mahirap para kay Yefan na isipin kung anong uri ng kakilakilabot na pag-iral, isang kamanghamanghang henyo sa paglilinang, na maaaring lumikha ng paraan ng disintegrasyon. Masasabi pa nga ni Yefan, ngunit mula sa pananaw ng pagpapabuti ng kapangyarihang panlaban, ang pagkakawatak-watek ay marahil ang pinakadakilang paraan. Ano pa ang mayroon, isang mas malakas na pag-iral kaysa sa walang katapusang pagpapabuti, na nilalamon ng galit ang universo. Nang si Yefan ay nalubog sa labis na kaligayahan ng pagkakawatak-watek ng doble, at puno ng walang katapusang pananibik para sa hinaharap, nagkaroon ng kirot sa kanyang katawan. Naglabas si Yefan ng isang subo ng dugo sa hangin, naramdaman na ang mga daluyan ng dugo at litid ay pumutok sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Nabigo siya. Kung tutusin, hindi pa naaabot ng kanyang katawan ang lakas para makayanan ang dobleng pagkakawatak-watek. Napagtanto ni Yefan na masyado siyang nagmamadali. Ngayon na siya ay walang pansin, siya ay labis na masaya at malungkot. Hindi niya napansin na umabot na sa limitasyon ang kanyang katawan. Alam mo, nag-disintegrate lang siya sa second stage, at hindi man lang lumaban. Kung lumaban siya, sisabog na ang mga daluyan ng dugo niya, sisabog na ang utak ko.
Wala siyang panahon para magsisi, at wala siyang pagkakataong makabawi, dahil madilim sa harapan niya at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang estado ng pagkawatak-watek ng buong tao ay naalis, nagkalat ang dugo, at nahulog siya sa dagat. Kabanata 1325 Pinakamabuting maging magalang. 1325. Alon, paghampas sa mga bahura, at ang dumadagandong na tunog ng bulkan ay yumanig sa isang dagat. Naramdaman ni Yefan na mayroon siyang napakahabang panaginip. Nang magising siya, pakiramdam niya ay bumagsak ang buong katawan niya, at kahit saan ay nakaramdam siya ng sakit. Ubo, ubo. Naramdaman ni Yefan ang namuong dugo sa kanyang lalamunan, at siya ay natigilan. Pagkatapos niyang dumura sa lupa, naramdaman niyang may malamig at malambot na bagay sa kanyang mukha. Xiao Jin. Unti-unting lumino ang mga mata ni Yefan, at nalaman niyang, sa tabi niya, kumukurap-kurap si Xiao Jin sa kanya. Nang makitang gising si Yefan, tila masaya si Xiao Jin, kumikinang ang kanyang berdeng mga mata at nanginginig ang kanyang mga pakpak. Dahan-daang inalalayan ni Yefan ang kanyang katawan, ngunit ang mga simpleng galaw niya ay nagpangit ng kanyang mga ngipin. Nalaman niya na ang kanyang mga buto ay nabali, at ang dobleng pagkawatak-watek ay nagdulot ng higit na pinsala sa kanyang katawan kaysa sa kanyang inaakala. Nagagawa niyang mabuhay sa karamihan sa pamamagitan ng pag-asa sa kakayahan sa pagbawi ng kanyang sarili at sa dugo ng dragon, na isang maliit na bagay. Gayunpaman, nang makita ni Yefan sa gilid ng kanyang mata na mayroong mahigit 100 mga bangkay ng peteng na may iba't ibang laki sa gilid ng reef na kanyang kinatatayuan, natigilan siya saglit. Lumingon si Yefan, tumingin kay Xiao Jin, at nakangiting sinabi, "Salamat, Xiao Jin." Si Xiao Jin ay lubos na nagmamalaki, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kahulugan, na parang humihingi siya ng kredito kay Yefan. Bagamat ang lugar na ito ay isang sinturon ng bulkan, mayaman din ito sa mga mapagkukunan, napakaraming isda ang kumukuha dito. Nang mahulog si Yefan sa dagat, natural na naakit ang mga peteng dahil sa dugo. Sa kabutihang palad, nasa malapit si Xiao Jin, at naramdaman ang malakas na presyon ng pagkawatak-watek ni Yefan sa ikalawang antas, at nawala sa isang iglap, at ito ay sumugod sa pagkalito. Matapos matuklasan na si Yefan ay walang malay, ipinadala ito ni Xiao Jin sa isang bahura at hinarap ang lahat ng mga peteng na gustong kainin si Yefan. Sa orihinal, maaaring kainin ni Xiao Jin ang lahat ng mga peteng na ito, ngunit tila naisip niya na maaaring kailanganin ni Yefan ang pagkain kapag nagising siya, kaya nagtabi siya ng ilan. Si Yefan ay talagang nagugutom, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Pinutol niya ang isang piraso ng karne ng peteng gamit ang kanyang espada at kinain ito. Sa katunayan, ang karne ng peteng ay hindi masarap, masyadong malansa, at napakaluma, ngunit hindi pa ito nakakain ni Yefan. Kung kumain siya ng karne, ang lasa ay halos hindi isang problema sa lahat. Matapos kainin ang kalahati ng peteng, bumuti ang pakiramdam ni Yefan. Lumipad si Yujian sa lugar kung saan niya inilagay ang kanyang storage bag, kumuha ng 2 table tas, at binigyan si Xiao Jin ng ilang pills bilang gantimpala. Matapos maiayos ang kanyang paghinga ng ilang sandali, naramdaman ni Yefan na nakarecover na siya ng 7 hanggang 88, nang walang anumang sekwela, at sa wakas ay nakadama ng kagaanan. Ang mapanganib na karanasan sa pagkakataong ito ay nagparamdam kay Yefan na kailangan niyang maging mas maingat. Hindi sapat ang pagmamadali. Bagamat hinahabol niya ang sukdulang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kailangan din niyang magsikap para sa tagumpay. Iisa lang ang buhay mo, at maaaring hindi ka na maswerte sa susunod. May isang antas ng pagpapahinga at isang kombinasyon ng trabaho at pahinga. Mukhang hindi ako maaaring magpatuloy sa pagsasanay. Naramdaman ni Yefan na oras na para bumalik sa Purgatory Island para makita ang mga babae at ang progreso ng plano ng muling pagkabuhay ni Angel, at mag-relax nga pala. Isinuot niya ang kanyang damit at pantalon, kinuha ang kanyang storage bag, at bumalik sa Purgatory Island. Ang lahat ng tao sa isla ay nakatuon din sa paglilinang, at ang pag-unlad ng lahat ay halata rin, ngunit si Yefan ay hindi nakabalik ng ganoon katagal, at ang mga babae ay medyo nagalit. Kasabay nito, nang makita ng lahat si Yefan, naramdaman nilang lahat na tila nagbago na naman ang ugali ni Yefan, at ang pakiramdam ng isang malakas na lalaki ay lalong naging halata. Kaya lang hindi nila alam kung anong uri ng cultivation ang ginagawa ni Yefan, pero patuloy lang silang nakarinig ng tunog ng mga pagsabog ng bulkan. Hindi gaanong binanggit ni Yefan ang tungkol sa kanyang paraan ng paglilinang. Kung tutuusin, para ipaalam sa lahat na siya ay nagtanim sa isang bulkan at sa malalim na dagat, at siya ay muntik ng mamatay, malamang na siya ay mag-aalala. Si Yefan ay gumugol ng 2 araw, malalim na inspeksyon, sa pag-unlad ng kultibasyon ng bawat babae, pagkatapos ay tumingin sa proyekto ng plano ng muling pagkabuhay, at pumunta sa basement upang makita si Angel. Sa huli, nakipag-chat si Yefan kina Su Qingzhou at Sally Ye, at pinag-usapan ang Xia Kingdom at ang internasyonal na sitwasyon. Walang paggalaw sa mundo. Mukhang napakatahimik ng Doomsday Kingship, ngunit nagbibigay din ito sa mga tao ng pakiramdam ng katahimikan bago ang bagyo. Sa kabilang banda, sa Xia Kingdom, ang kompetisyon ng clan para sa mga mapagkukunan ay naging napakahigpit, at ang Xuanming clan ay medyo matatag dahil sa pagkakaroon ng Yefan.
Gayunpaman, ang sitwasyon ng Shenlong clan ay nanginginig at may posibilidad na bumagsak anumang oras. Talaga, ang mga benepisyo na maaaring lumabas ay naibigay na. Matapos malaman ni Ye Fan ang tungkol sa sitwasyong ito, tinatamad na siyang pakialaman ito. Iniwan siya ng angkan ng Shenlong noong una, at nang siya ay nasa kagipitan, hindi niya pinrotektahan ang kanyang pamilya. Ngayong nasa krisis ang angkan, hindi siya maasahan na tutulong. Naramdaman ni Ye Fan na kahit na hindi siya cold-blooded at walang awa, hindi rin siya masamang tao. Higit pa rito, kapag nasangkot siya sa mga alitan ng angkan, nangangahulugan ito na mas malalagay sa panganib ang mga mahahalagang tao sa paligid niya. Bilang karagdagan, wala siyang kaugnayan sa angkan ng Shenlong, at kahit na may mga salungatan, kaya lalo siyang nag-aatubili na alagaan ito. Pagkatapos ng masarap na pagkain, bumalik si Ye Fan sa volcanic belt at ipinagpatuloy ang kanyang masipag na pagsasanay. Si Ye Fan, na nagkaroon ng huling karanasan sa pagkabigo, marahil ay naiintindihan na niya kung anong uri ng pisikal na kondisyon ang kailangan niya para sa dobleng pagkakawatak-watek, na maginhawa para sa kanya na magtakda ng layunin. Sa estado ng first level disintegration, ang high-intensity na pagsasanay ay pinalawig mula 7 araw hanggang 1 buwan. Marahil, malaya niyang magagamit ang ikalawang antas ng disintegrasyon. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, at bumulusok muli sa malalim na dagat. Ang sukdulan sa hilaga ng Europa, sa isang bundok na nababalutan ng nyebe, isang napakagandang palasyo ang nababalot ng isang malaking magic circle, tulad ng isang himala. Sa isa sa mga tore ng palasyo, ang tanging bintana ay nakaharap sa silangan, at ang malamig na sikat ng araw ay bumaha sa silid na inayos ng simple. Isang babaeng may tuwid na itim na buhok, nakasuot ng mapusyaw na kulay abo na damit, na nagbabalangkas ng magandang kurba. Nakayapak siya, at parang hindi siya giniginaw. Nakatayo siya sa bintana at tumingin sa walang hangganan at walang laman na tanawin. Sa pagkakataong ito, napakunot ang noo ng babae at tumalikod. Sa likuran niya, sa hindi malamang oras, hindi mabilang na buhangin ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at ang mga buhangin ito ay mabilis na naging hugis ng tao. Ang lalaking ito ay halos 1.5 metro lamang ang taas, pangit ang hitsura, mga peklat sa buong mukha, at payat ang katawan. Mayroon siyang ilang dilaw na buhok sa kanyang ulo, at karamihan sa kanila ay kalbo. Ang susi ay ang taong ito ay may isang pares ng maulap na mata, nakatitig sa babae ng mata ko, na may labis na kahabag-habag na ekspresyon. Hoy! Kamatayan, hindi mo na ba nami-miss ulit ang anak mo? Patay na ang lahat, walang kwentang isipin. Sabi ng lalaki na may kakaibang ngiti. Ang babaeng ito ay ang patay na si Niewuyo. Nang marinig ito ni Niewuyo, namutla ang kanyang magandang mukha at nabigla siyang nagsabi, Hari ng lupa. Ikaw, anong sabi mo? Anong nangyari kay Ye Fan? Nakita ng King of Earth ang nerbiyos at panik na anyo ni Niewuyo, at lalo pang pinuri, hihihi, nagsinungaling ako sa iyo, maganda ang buhay ng iyong maliit na brat, at ang kanyang buhay ay nasa linya. Napagtanto ni Niewuyo na binastos siya ng lalaking ito, at hinampos niya ang kanyang kamay, na nagpadala ng isang madilim na anino. Isang shockwave na puno ng kamatayan at pagkabulok na magic. Isang butas ang lumitaw sa katawan ng Earth King sa isang iglap, ngunit ngumiti siya ng hehe. Isang malaking dami ng buhangin ang lumitaw sa butas at nakabawi muli. Naku, masakit, mahal na kamatayan, paano ka nagkaroon ng puso na saktan ang isang manliligaw na tulad ko? Galit na sabi ng Earth King Yin and Yang. Huwag mong pagtawanan ang anak ko. Puno ng panginginig ang magagandang mata ni Niewuyo, kung hindi, direkta kong sisirain ang kaluluwa mo. Tingnan natin kung paano ka gumaling. Pinaikit ni Earth King ang kanyang mga mata at ngumiti ng masama. Hindi masama. Pagkatapos makulong ng ilang buwan, napabuti nito ang iyong kaharian. Maglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Takot na takot ako. Huwag kang sumama, bakit ka nandito? Naglakas loob kang asarin ako nang walang takot na parusahan ka ng aking kinakapatid. Malamig na sabi ni Niewuyo. May hitsura ng paghamak sa mga mata ng hari, at sinabi niya, huwag mo akong takutin, huwag kalimutan, ako ay nasa ika-5 ranggo sa paghahari ng katapusan ng mundo, ngunit isang mas mataas kaysa sa iyo, mas mabuting maging magalang ka sa akin. Nandito ako para sa isang napakagandang dahilan. Simple lang, ang naglabas sa iyo sa kulungan. Ang dakilang hari ng Dharma, ay nagpatawag sa amin upang pag-usapan ang mga bagay sa Templo ng Langit. Kabanata 1326 ang maalamat. 1326. Nagpakita ng pag-aalala si Niewuyo, ano ang nangyari sa labas? Ngumisi si Earth King at sinabing, huwag kang mag-alala, natural mong malalaman kapag lumabas ka. Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ng Earth King ang kanyang mga daliri at nakita na ang isa sa mga batong dingding ng silid ay biglang naging buhangin at kumalat sa isang tabi, na nagsiwalat ng isang pintuan. Bago iyon, ang silid ay may mga bintana lamang, ngunit walang mga pintuan. Pagkalabas ng dalawa sa kwarto ay bumawi mag-isa ang pader na bato at dirdiretsyong nakaharang. Pagkatapos maglakad sa isang seksyon ng corridors, sabay na pumasok si Niewuyo at ang Earth King sa Temple of Heaven. Sa tahimik na bulwagan, ang malalambot na puting kristal sa matibay na mga haligi ay nagpapatingkad at nakikinang.
Sa lupa ng mabituing langit na totem, wala pang 30 upo ang gawa sa ginto sa magkabilang gilid. Sa sandaling ito, 7 tao na ang nakaupo sa mga gintong upuan, tahimik na naghihintay sa pagdating ng Dharma King. Oleg, Hawkeye, Matryoshka, Lightning, at iba pa. Nang makita nila si Niehuyo at ang Earth King, lahat sila ay bumati kay Niehuyo at sa Earth King ng magalang. Bagamat mataas at mababa ang rango, hindi sila superior at subordinate, kaya hindi sila nagpupugay. Naramdaman ni Niehuyo na may isang taong nawawala, nasaan si Frederick. Ngumiti si Earth King at sinabing, hindi mo pa alam, hinanap ng magic sword si Heiji ng pribado para mahanap ang kinaroroonan ni Yefan, ngunit pinatay siya ni Yefan. Nawala pa ang magic sword kasama niya, sayang. Ano? Nagtampo si Niehuyo, itong batang ito, sinabi ko sa kanya na huwag niyang guluhin si Yefan. At ano ang nangyari kay Yefan? Sok, kung tutusin, sarili ko pa namang anak ang mahalaga. My poor magic sword, walang masakit kapag namatay ako, humajijig si Hawkeye sa gilid. Ano ang patay ay ang magic sword, ano ang magagawa ni Yefan? Si Oleg sa kabilang panig ay bumantong hininga, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Frederick, ang patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit na masugatan si Yefan, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang pumatay kay Scarlet at sa dalawa pang sinaunang tao, talagang minamaliit niya ang kalaban. Hihihi. Speaking of which, kamatayan. Napatay na ng anak mo ang ilan sa amin, Shadow Fiend, Freeze, Evil Monk, Demon Sword at Scarlet. Siya talaga ang pinuno ng ating paghahari sa katapusan ng mundo, napakalakas na kalaban, ikaw wala bang masabi ang inang ito sa ating mga kasamahan? Mapaglarong tanong ng Earth King. Umupo si Niehuyo sa kanyang upuan at malamig na sinabi, ang Dharma King ang magpapasya sa bagay na ito, wala akong masabi. Bukod pa rito, ang kasanayan ay mas mababa sa iba, sino ang dapat sisihin? Okay. Ang isang mahusay na kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba. Sa sandaling ito, isang dumadagandong at malakas na boses ang nagmula sa langit sa labas ng templo ng langit. Boom! Ang baliw na kulog ay bumagsak sa labas ng bulwagan, at ang gininto ang asul na kidlat ay nawala, na nagpapakita ng isang matangkad, blonde na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakasuot ng gininto ang balabal, ang lalaki ay hindi galit at malakas, na may malaking metal na dobleng ulo na martilyo na nakasabit sa kanyang baywang, na may marka ng kulog at kidlat. Thor, halika pagdating mo, gusto mo bang gumawa ng ganoon kalaking ingay, nakakatakot, naiinis na sabi ng Earth King. Hahaha. Matapang na tumawa si Thor, pumasok sa bulwagan, at umupo sa ika-4 na gintong upuan na pag-aari niya. Tinawag ako ng propeta, nagmamadali ako, hindi ako nagpigil, inistorbo kita, sabi ni Thor, tumingin muli kay Niehuyo, at sinabing, kamatayan, ang iyong anak ay napakahusay. Ngayon ang angka ng buong kaharian ng siya lahat sila ay labis na naiinggit sa kanya, at kakaunti sa mga sinaunang Diyos ang kanyang kalaban, inaasahan kong makita kung may pagkakataon na makipaglaro laban sa kanya. Ang hari ng lupa ay tumawa ng malakas sa tabi niya, halika, Thor. Kung tatama ka ng kulog, ang batang iyon ay madudurog hanggang sa abo. Haha, ang Jotengyan na pinatay niya ay ang inapo ng mga sinaunang Diyos. Ang lalaki sa half-ranked rangkang. Hindi mo masasabi iyan, si Jotengyan at iba pang mga ninuno ni Joe, magkasama, maaari pa ring manalo, ang batang ito ay tiyak na hindi madali, sabi ni Thor na may seryosong mukha. Saglit na natigilan si Niehuyo, at nakakagulat na marinig, ano ang sinasabi mo? Bakit nagsimula si Yefan ng digmaan kay Zuan Mingzhou? Kumunot ang noo ni Thor, oh, parang hindi mo pa alam. Tapos sandali lang. Hayaang sabihin sa iyo ng propeta. Habang nagsasalita siya, isang matandang babae na nakabalot ng puting turban at nakasuot ng puting roba ay nakaupo sa isang malaking bowl ang kristal at dahan-daang lumutang palabas mula sa likod ng bulwagan. Ang propeta. Magalang na sigaw ng karamihan. Sumandal ang propeta sa isang itim na tungkod at bumaba mula sa bowl ang kristal, sinenyasan ng lahat na umupo, at siya mismo ay umupo sa tabi ng trono. Narinig ko ang iyong usapan. Kamatayan, tungkol kay Yefan, pag-uusapan natin ito mamaya, hindi mo kailangang mag-alala, alamin muna. Bagamat nababalisa si Niehuyo, masunurin siyang tumango, oo, propeta. Sa oras na ito, halos lahat ng miyembro ng Doomsday Kingship na nabubuhay pa ay dumating, maliban sa hari ng Dharma at ang higanteng kalasag ng mga gwardya, pati na rin ang ikatlong ranggo na Void. Ano ang impyerno ng walang laman na ito, para hilingin sa propeta na hintayin siya? Galit na nagpout ang Earth King. Bago pa siya matapos magsalita, narinig niya ang isang boses mula sa tila walang tao na upuan. Sinong nagsabing hindi ako sumama? Sa ikatlong golden chair, biglang sumulpat ang isang lalaking nakasuot ng suit. Isang matangkad at gwapong puting lalaki na nakasuot ng puting slim suit. Ang kulay ng buhok ng lalaki ay isang kakaibang dark blue, at ang kanyang ice blue pupils ay mukhang napaka-misteryoso at malamig, at ang kanyang facial features ay hindi mababa sa babae. May hawak siyang white gold stub sa kanyang kamay. Ang tuktok ng stub ay nilagyan ng asul na kristal, na parabang isang kakaibang halo ng enerhiya ang patuloy na dumadaloy dito.
Maliban sa propeta, ang lahat ay natigilan saglit, halatang hindi inaasahan na nakaupo na si Void sa upuan. Emph. Ang hari ng daigdig ay nandidiri na sabi, kung nagpapanggap kang misteryoso, halika kaagad pagdating mo, at ihiwalay ang iyong sarili sa Space Rift. Walang ekspresyong sinabi ni Void, basta, hindi ako interesadong kausapin ka. Ikaw, bakit ang yabang mo? Ayaw pa rin kitang kausapin, isang lalaki na hindi lalaki o babae. Gusto ko ang mga seryosong dilag. Malamig na ngumuso ang Earth King, pagkatapos ay tumingin kay Niewu na may masamang ngiti. Buwan. Masyadong tamad si Niewuyo na bigyang pansin ang kaawa-awang mukha na iyon, ang kanyang isip ay nag-aalala tungkol sa sitwasyon ni Yefan. Magiliw na sinabi ng propeta sa oras na ito, okay. Lahat ay narito, lahat, welcome ang Dharma King. Sa oras na ito, ang lahat ay tumayo at lumingon upang tingnan ang trono. Nakita ko na sa harap ng trono, lumitaw ang isang madilim na portal, at lumabas ang isang figure na nakasuot ng makapal na itim at gintong baluti ng kabalyero, ito ang ikapitong ranggo na higanteng kalasag. Nang akala ng lahat na lalabas ang kanyang kabanalan, nalaman nilang sarado ang portal. Giant Shield, nasaan ang hari? Tanong ni Thor. Ang higanteng kalasag ay hindi nagsalita, ngunit humarap sa labas ng bulwagan, lumuhad sa isang tuhod, at ang mabigat na baluti ay gumawa ng keng-keng na tunog. Noon lamang napagtanto ng lahat na ang propeta ay hindi tumingin sa trono, ngunit tumingin sa malawak na mga bundok na natatakpan ng nyebe at langit sa labas. Biglang kumislap ang isang itim na anino sa malayong kalangitan. Ang isang malakas na pamimilit, na sinamahan ng isang matalim na tunog ng pagpunit, tulad ng isang gumugulong na ulap na kulog, ay nagparamdam sa lahat ng nasa bulwagan. Kaagad pagkatapos, nang ang anino ay patuloy na lumalapit, na nagpapakita ng malaki at nakakatakot na katawan, ang mga mata ng lahat ay hindi maiwasang dumiretso. Hindi ka panipaniwala. Ito pala ay isang itim na lumilipad na dragon na may malaking pakpak na 100 metro. Nang lumitaw ang maalamat na lumilipad na dragon sa pangitain ng mga salamangkero, ang pagkabigla ay hindi masabi. Kabanata 1327 Ipinagbabawal na sumpa. 1327. Ang mga kaliskis ng dragon tulad ng itim na bakal, mga sungay ng dragon at mga kuko ng dragon tulad ng mga espadang metal, mabangis na ngipin ng dragon, at ang malalaking pakpak ng dragon na patuloy na lumalapit at tumatakip sa kalangitan. Kapag ang itim na lumilipad na dragon ay tumawid sa paraan ng proteksyon ng bundok array, sa sandaling nahulog sila sa labas ng templo ng langit, ang lahat ng mga salamangkero ay humihinga na. At sa ilang segundong ito, ang itim na dragon ay lumabo ng ilang sandali, tulad ng isang ilusyon, at naging isang figure. Isang lalaking nakasuot ng white gold background at black gold flying dragon totem robe ang pumasok mula sa labas ng hall. Nakasuot siya ng salamangkero, at ang isang mukha ay nakatago sa anino. Halatang sa ganoong kalayuan, may malafag na bagay, para hindi makita ng lahat ng naroroon ang kanyang hitsura. Kilalanin ang Dharma King. Ang binasag ng mga salita ng propeta ang katahimikan sa bulwagan. Sa ibaba ng trono, lahat ng miyembro ay biglang nagising at lumuhad sa isang tuhod. Lumakad si Dharma King Doom sa mga tao, bahagyang itinaas ang kanyang kamay, tumayo ka. Sa pagtingin sa hindi masyadong matangkad na figure, na dumaraan sa karamihan, ang bawat salamangkero ay nakadama ng isang uri ng panggigipit mula sa isang superior at hindi ng ahas na tumayo ng matuwid tingnan. Naghintay ang lahat hanggang sa maupo ang hari ng Dharma sa trono, at lahat sila ay naupo ng isa-isa. Sa sandaling ito lamang sila unti-unting kumalma. Ang propeta ay ngumiti at sinabi, Dharma King, ang iyong Nidhogg's body, ay naging perpekto, na talagang kasiya siya. Hello. Karamihan sa iba pang mga salamangkero na naroroon ay biglang naalala na ang itim na dragon na anyo ng Doomsday King ngayon ay isa sa 3 ipinagbabawal na spell sa Deity Magic Seminar, Nidhogg Dharma Body. Nahahati din ang magic sa malakas at mahinang antas. Kung mas malakas ang magic, mas mahirap itong linangin. Ang mga spelling ng oras at espasyo tulad ng Propecia, oras, at espasyo ay ang pinakakaraniwan at lubhang mahirap. Ang mga talento, pagkakataon, at pagsusumikap na kailangan ay lubhang hinihingi. Gayunpaman, ang time magic at space magic ay hindi magagapi. Gaano man kalakas ang salamangka, ang lakas ng salamangkero ay tinutukoy ng salamangkero. Masasabi lamang na sa kaso ng parehong cultivation base, ang advanced magic sa pangkalahatan ay magkakaroon ng bentahe. Gayunpaman, mayroong isang klase ng magic na isang exception. Ibig sabihin, forbidden magic. Forbidden spell magic, hanggat ito ay inilabas, ito ay dudurog sa lahat ng magic sa ibaba ng ipinagbabawal na spell, gaano man kalaki ang pagkakaiba sa paglilinang, ito ay madudurog. To put it bluntly, ang mage na naglabas ng forbidden spell, kahit na masyadong mababa ang cultivation base, ay isang magic apprentice lang. Inilabas niya ito nang wala pang isang segundo, at direktang natupok ng sobra at namatay. Pagkatapos, kahit na sa segundong ilabas niya ang ipinagbabawal na spell, kahit sinong mage ay hindi na niya magiging kalaban. Masasabing ang ganitong uri ng spell mismo ay nalampasan ang lahat ng mga salamangkero, at ang ipinagbabawal na spell ay matagal nang nalampasan ang pangunahing kategorya ng mahika, at ito ay isang pagsugpo sa mas mataas na antas ng kapangyarihan.
Gayunpaman, kakaunti ang mga tala ng mga master na natuto ng ipinagbabawal na spell magic mula noong sinaunang panahon, at sila ay mabibilang sa isang banda. Siyempre, ang mga makakapag-aral nito ay hindi talaga magiging isang maliit na magic apprentice, ngunit dapat ay isang napaka-advanced na salamangkero. Bukod dito, sa buong Deity Magic Seminar, mayroon lamang 3 ipinagbabawal na spell, isa na rito ang katawan ni Nidhogg. Ayon sa alamat, si Nidhogg ang nagtatag ng seminar. Nakatagpo siya ng isang mabangis na itim na dragon. Matapos mapaamo ng tagapagtatag, nakipaglaban siya sa mga ninuno ng angkan sa silangan at sa wakas ay napatay sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi nasayang ang bangkay ng itim na dragon at kaluluwa ng dragon. Ang bangkay ay ginamit upang ihagis ang malaking kastilyong ito. Maraming mga lugar sa kastilyo ang isinama sa bangkay ng dragon, na may epekto ng pagsuporta sa Magic Circle. Ang kaluluwa ng dragon ay tinatakan at ibinigay sa mga hari ng Dharma ng lahat ng mga dinastiya para sa pag-iingat. Dahil ang itim na dragon ay gumawa ng malaking kontribusyon sa seminar, ang mga damit ng Dharma King ay pawang mga Black Dragon Totem. Kapag natutunan mo ang katawan ni Nidhogg, maaari mong isama ang kaluluwa ng dragon sa iyong katawan at i-condense ito sa isang itim na dragon form na may mga mahiwagang elemento. Kahit na ito ay medyo mas masahol pa kaysa sa tunay na Nidhogg, pagkatapos ng lahat, ang pisikal na kalidad ng dragon ay lubhang abnormal. Gayunpaman, kahit na ang isang itim na dragon sa anyo ng mahika ay hindi kasing lakas ng maiisip ng mga tao. Ang mga salamangkero na naroroon, maliban sa mga propeta, ay malinaw na hindi alam na ang Dharma King of Doom ay nililinang ang katawan ni Nidhogg. Ang bawat isa sa 3 pangunahing ipinagbabawal na spell ay lubhang mapanganib na salamangka, at kung hindi sila lubos na kumpiyansa, ang Dharma Kings ng mga nakaraang dinastiya ay hindi maglalakas loob na subukan ang mga ito. Sa unang pagkakataon din nilang nakita ang paglitaw ng ipinagbabawal na spell, at hindi nila maiwasang magkaroon ng maraming pag-iisip sa kanilang mga puso, at sila ay napaka-emosyonal. Saglit na nag-isip si Dharma King Doom, nakasandal sa armrest ng trono gamit ang isang kamay, at mahinang nagsabi, katawan ni Nidhogg, ang haring ito ay talagang may kasanayan, hindi banggitin ang perpekto. Talaga. Ngunit ang kakayahang kontrolin ito ay napakahusay na. Halika na, nakangiting sabi ng propeta. Hindi napigilan ng mga mage sa audience na lalo pang mapang-anga. Nakakatakot na sila, at preliminary masters pa lang sila. Nagpatuloy ang Dharma King of Doom, ngayon, tinawag ka ng haring ito dito, dapat mong malaman. Kung ano ang dahilan. Ang Diyos ng kulog sa ibaba ay tumawa at nagsabi, Hari ng Dharma, wala na si Yewuya ngayon, at nasanay ka na muli sa katawan ng Dharma ni Nidhogg. Ang mga sinaunang Diyos ay hindi katugma sa iyo ng nag-iisa. Panahon na para labanan natin ang angkan ng siya at manalo sa labanan. Mayroon bang prehistoric or vain? Ang humalaklak si Dharma King of Doom, ang prehistoric stone. Siyempre ang layunin natin. Upang makumplito ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng mga Diyos, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Maraming taon, lahat ay kay Yewuya, at ngayong umalis na siya sa mundong ito, pumunta man siya sa ibang eroplano o umalis sa planetang ito, sa madaling sabi, ang angkan ay dapat na walang laman sa maikling panahon. Ito. Kaya lang. Ang angkan ay may malaking bilang ng mga tao, kahit na ang mga sinaunang Diyos ay hindi natin kalaban, ngunit mayroong maraming iba pang mga ninuno at maluwag na magsasaka na hindi mahina. Ang gusto natin ay isang matatag na tagumpay. Kung palalampasan natin ang pagkakataon, hindi natin alam kung kailan ang susunod na pagkakataon, kaya, huwag magmadali. Tama ang mga salita ng hari, mas mukhang simple ang labanan, hindi gaanong pabaya, nakangiting sabi ni Oleg, ayon sa katalinuhan, halos lahat ng mga angkan sa siya ay abala sa pakikipaglaban sa isa't isa, sinusubukang maghanap ng mga paraan upang ilipat ang dragon. Ang katayuan ng angkan. Maaari nating hintayin na magpumiglas sila sandali, at pagkatapos ay hindi pa huli ang lahat. Ngumiti ng masama ang Earth King, sa tingin ko. Mas mabuting mag-isip tayo ng paraan para makahanap ng fuse para sa kanila, at maging sanhi ng digmaang sibil. Kapag namatay na ang mga ninuno ng higit sa 10 o 20 tao, hindi na nila tayo kailangang sundan. Lumaban. Maraming tao sa bulwagan na gustong makipag-usap, lahat ay nag-uusap. Narinig ni Dharma King Doom ang pag-uusap nila saglit bago siya maluwag na sinabi, ang propeta. Ano ang nakita mo? Bagamat hindi malakas ang boses ng Dharma King, agad nitong dinaig ang lahat. Ang bawat isa ay tumingin sa propeta ng sunod-sunod, at ang mga bulag na mata ng matandang babae ay tila nagpahayag ng isang mahiwagang kinang. Mula nang umalis si Yewuya, ginamit ko ang propesya upang kalkulahin ang hindi bababa sa 100 bagay. Sa labanang ito, ang ating paghahari sa katapusan ng mundo ay magkakaroon ng ganap na pangangibabaw, ngunit mayroong 2 anomalya na nakakaapekto sa huling labanan. O, bagamat malabo ang mukha ni Dharma King Doom, naramdaman ng lahat na ang kanyang mga mata ay nakatingin. Sa pagkamatay ni Yewuyo, sabi ng propeta. Isa sa mga kakaibang numero ay si Lucifer, Yefan. Bar. Kabanata 1328 mga magulang. 1328. Eksakto, tumanggo ang propeta, ang isa pang kakaibang numero ay si Saliye sa tabi ni Lucifer.
Ang ina ni Sally ay mula sa ibang eroplano. Ang Abyss Witch ay isang buhay na hindi dapat umiral sa mundong ito, kaya siya, ang kanyang kadugo, hindi ko magagamit ang hula ng mundong ito upang kalkulahin. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay si Yefan. Hindi ko alam kung bakit, isang uri ng kapangyarihan sa kabila ng eroplanong ito ang nagpabago sa kanyang kapalaran. At ang pag-iral ni Yefan Fan at ang kanyang saloobin ay ang susi kung ang ating paghahari sa katapusan ng mundo ay maaaring manalo sa labanang ito. Natahimik ang lahat ng mga salamangkero, at tumingin kay Niewuyo ng may pag-iisip. Pakiramdam ni Niewuyo ay parang nakaupo siya sa mga pinat karayom, kahit na hindi pa rin niya alam kung ano ang ginawa ni Yefan nitong mga nakaraang buwan, ngunit alam niya na si Yefan ay naging isang, hindi tiyak na kadahilanan, sa mga mata ng Doomsday King. Sabihin, ito ay, pagharang. Kamatayan. Ikaw ang anak na inampon at pinalaki ko. Naniniwala ako sa katapatan mo sa akin. Gusto kong marinig ang opinyon mo tungkol sa anak mo sa pagkakataong ito. Sabi ni Dharma King. Nagmamadaling tumayo si Niewuyo, lumuhod sa isang tuhod, at nagsabi, Hari ng Dharma, si Yefan ay inabandona ng Ye Clan mula pa noong bata pa siya, at lumaki siya sa ibang bansa. Give me a chance, let me untie the knot with him back then, I believe hindi siya magiging kaaway mo. Oh, may tiwala ka ba? Tanong ni Dharma King Doomsday. Oo. Matigas na sabi ni Niewuyo. Bahagyang tumapik si Dharma King Doom sa armrest ng upuan gamit ang isang kamay at sinabing, mabuti yan. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-ina. Bago ko ilunsad ang pangkalahatang pag-atake, kung isa pa rin siyang anomalya. Pagkatapos, kahit na mapanganib na hawakan ang kakaibang numero, mabubura ko lang ang kakaibang numero sa mundo. Nang inagsandali ang katawan ni Niewuyo, nilunok niya ang kanyang lalamunan, ibinaba ang kanyang ulo at sumagot, salamat sa iyong kabaitan. Kunlun, yay. Matatagpuan sa isang independenteng patio, nakaupo si Ye Longyuan na naka-cross-legged sa isang futon, nakasandal sa itim na pudaw sa isang malaking puno sa tabi niya. Dumating ang tunog ng mga yabag, at lumitaw ang figure ni Ye Longteng sa looban. Kuya, bakit may oras ka pa para magnilay at mag-practice dito? May malaking nangyari. Matigas na sabi ni Ye Longteng. Dahan-daang iminulat ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata, pumunta ba ang ibang mga angkan sa pintuan, o ang hari ng Doomsday ay nakikilos? Hindi rin. Ang babaeng Phoenix ng angkan ng Phoenix ang isinilang. At talagang nasa purgatoryong isla ng Yefan. Ang maliit na babae ni Du Yuner. Damn it. Hindi ito binanggit ni Xiao Ziner noon, at wala akong napansing espesyal sa babaeng iyon, galit na sabi ni Ye Longteng. 100 taong gulang na Phoenix, 1,000 taong gulang na Phoenix. Bahagyang tumawa si Ye Longyuan, mukhang hindi na talaga mapipigilan ang angkan ng Phoenix. Kuya, bakit ka pa tumatawa? Nagulat kami sa loob ng angkan ng Phoenix, ang kanilang ninuno na si Xiao Ru. Ang Death Order ay ibinigay upang ibalik ang Phoenix sa angkan. Bukod dito, nahanap na rin nila ang biolohikal na ina ni Du Yuner at pilit na pinigilan ang mga nasa angkan na napupuot sa kanilang mag-ina. Ngayon sila ay para salubungin ang Phoenix pabalik. Nagplano na akong magpadala ng isang tao sa Purgatory Island para ipaliwanag ang mga bagay na ito kay Du Yuner. Kapag na-miss ng batang iyon ang kanyang ina, tiyak na hindi ito pipigilan ni Yefan. Sa sandaling lumitaw ang Phoenix Girl sa parehong oras, ang Phoenix Clan ay tiyak na pupunta upang buksan ang Watong Secret Realm. Hihintayin ko talaga na lumabas ang babaeng Phoenix sa lihim na kaharian, kung gayon. Bakit nakikipag-away ang aming Shenlong Clan sa kanila? Matapos itong marinig ni Ye Longyuan, mahina niyang sinabi, so ano, posible ba, pigilan mo sila sa pagtanggap sa babaeng Phoenix? O pigilan sila sa pagbubukas ng lihim na kaharian? Kuya, ano ang sinasabi mo? Bagamat haharangan ng mga kawal ang tubig at magtatakpan, kailangan nating maging handa. Mahigpit na sinabi ni Ye Longteng, nakasundo na ako kay Ji Yutang, at gagamitin ko si Ji Wanqing para ipakalat ang salita. At magmadali sa Purgatory Island sa lalong madaling panahon. Dapat magkaroon tayo ng magandang relasyon kay Yefan. Kahit na tumanggi siyang bumalik sa loob ng maikling panahon, dapat nating ipaunawa sa kanya na miyembro siya ng aming pamilyang Shenlong at tagapagmana ng aming pamilyang Ye. Para pigilan ang ibang angkan sa pagbabante sa amin, ang pinakamalaki naming tiwala ngayon ay ang panganay mong anak, panganay na kapatid. Sumimangot si Ye Longyuan, lumungkot ang kanyang mukha, hanggat mananatili ako sa pamilya Ye ng isang araw, hindi ko hahayaang bumalik ang batang iyon. Ikaw, galit na galit si Ye Longteng kaya gusto niyang samuka ng dugo, at hindi niya napigil ang magsabi ng galit, kuya. Ano ka ba sa ilalim? Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon ng pamilya natin Ye. Not to mention the other clans, even the Ji clan see you as trash. Ang dahilan kung bakit maaari pa tayong manatili sa lugar na ito ngayon ay hindi dahil sa iyo at sa aking mga kapatid, o dahil sa mga ninuno ni Chunhua, ngunit dahil kay Yefan, na nasa malayong isla ng Purgatorio. Nag-aalala sila na sasama si Yefan, at sa wakas ay magalit si Yefan, kaya binigyan nila kami ng kaunting mukha. Sa tingin mo ba ay natatakot sila na bumalik ang kanilang ama? Wala na si Papa. Nawala ng tuluyan. Iwan mo na ang dalawang anak nating sayang dito, wala na siya sa mundong ito.
Si Yelongteng ay paos, at mayroon isang kislap ng kristal sa kanyang mga mata, isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan at kapeitan. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay isang mataas na antas ng pag-iral, alam ng kanilang mga kapatid sa murang edad na ang kanilang ama ay hindi maaaring maging tulad ng isang ordinaryong ama, nakikipag-chat sa kanila, palaging nasa kanilang tabi. Gayunpaman, hindi ko akalain na ang martial god ay aalis ng biglaan, nang hindi man lang nagpaalam sa kanila. Ang pakiramdam na ito na iniwan ng kanyang ama, kahit na isang 40 o 50 taong gulang na si Yelongteng ay magiging lubhang maasim. Tumayo si Yelong Yuan at iniunat ang kanyang kamay na may komplikadong ekspresyon. Tinapik niya ang balikat ng kanyang kapatid na may bakas ng kahinahunan sa kanyang mga mata, ayos lang, kuya. Si Yeshi, na walang ama, ay hindi madaling madapa. Ha, tumawa si Yelongteng at nagtanong, bakit hindi ito mahuhulog? Umasa sa akin. Mataimtim na sinabi ni Yelong Yuan, ikalawang kapatid, masyado mong minamaliit ang aming pamilyang Ye. Hindi lahat ng tao sa aming pamilyang Ye ay maaaring year-okon sila sa kalooban. Galit na tumawa si Yelongteng, kuya, hindi na talaga kita matiis. Si Yelong Yuan, na ipinanganak sa langit at napakaganda, ay mas magaling pa kay Ji Hantian ngayon. Pero mula noon ay na-untangled ka na sa babaeng iyon. Pagkatapos ng isang panahon ng malas, paano ka mababawasan sa puntong ito? Kahit na ang iyong cultivation base ay stagnant sa loob ng maraming taon at hindi umuunlad, kinikilala ko ito. Hanggang kailan ka magiging walang muwang? Dahil lamang sa ipinanganak si Yefan ng babaeng iyon, maaari mo bang baliwalain ang kaluwalhatian ng buong pamilya Shenlang para sa iyong kaawa-awang sarili? Pagpapahalaga. Ito ay parang agos ng tubig na lumalabas. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto ni Yelongteng na nawala na siya ng respeto at masyadong walang galang sa kanyang kapatid, at humihingi ng tawad, kuya. Paumanhin, masyado akong na-pressure kamakailan. Ako, iginagalang kita. Yelong Yuan hindi siya galit, ngunit tumingin sa kanyang nag-iisang nakababatang kapatid, ibinaba ang kanyang ulo at ngumiti, tila walang magawa at medyo emosyonal. Parang, kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin mababago ang larong chess na itinakda ng aking ama. Kabanata 1329 mula Sayang hanggang Yin. 1329. Chess game ni tatay. Kuya, anong pinagsasabi mo? Sumimangot si Yelongteng. Umiling si Yelong Yuan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko, ang posisyon ng tatay ko, ang mundo sa kanyang mga mata, ay hindi natin nakikita. Pero ang sigurado, bago umalis ang tatay ko, alam na niya kung ano ang mangyayari ngayon. Ito ang gusto niyang makita. Sinabi ni Yelongteng na may mapait na mukha, bakit hindi ko alam na sa mata ng aking ama, lahat tayo ay mga pawn. Ngunit, dahil hindi namin maintindihan ang kanyang mga iniisip, bakit mag-abala sa pag-iisip tungkol dito? Gusto ko lang gawin ang sa tingin ko ay tama. Ayaw kong makitang binyo buli si Ye, pinapanood ang pagbagsak ni Shenlang. Kaya gusto kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang gumawa ng isang bagay. Saglit na nag-isip si Yelong Yuan, tumango, at sinabing, nakikita ko, ang iyong mga iniisip ay tama rin, gawin ang iyong makakaya, at sundin ang tadhana. Kung gusto mong hanapin ang batang iyan, go lang, hindi na kita pipigilan, ingatan mo ang sarili mo. Kuya, hindi ka ba pupunta? Sabi ni Yelongteng, ikaw ang kanyang biolohikal na ama. Nakangiting sabi ni Yelong Yuan ngunit hindi nakangiti, kung handa siyang bumalik sa pamilya Shenlang, walang pagkakaiba kung pupunta ako o hindi. Kung ayaw niyang bumalik, dadagdagan ko lang ang gulo. Tsaka ang gustong bumalik sa kanya ay kayo, wala akong balak na balikan siya. Nawalan ng masabi si Yelongteng, ngunit alam din niyang hindi niya ito mapipilit, kaya kailangan niyang sabihin, bueno, aalis ako sa lalong madaling panahon, kapatid, nasaan ka, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yelongteng at mabilis na lumabas ng bakuran. Pinanood ni Yelong Yuan ang kanyang kapatid na umalis, at pinanood siyang umalis, pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo sa sinaunang puno sa tabi niya, at kinuha ang kanyang itim na kutsilyo. Ang kamay ni Yelong Yuan ay dahan-daang hinihimas ang talam, na may bakas ng pag-aalinlangan at pag-iisip sa kanyang mga mata. Ang volcanic belt sa hilagang bahagi ng Purgatory Island. Sa himpapawid, isang sulyap ng lila at itim ang agad na umabot sa kalangitan sa itaas ng ilang aktibong bulkan. Ang mahabang pilak na buhok ay lumipad sa hangin, ang itim na sutla na damit ay naglabas ng ugali na parang diyosa, at ang purple-black magic flames at 6 na pakpak sa likod nito ay misteryoso at misteryoso. May bahid ng pagdududa sa mga mata ni Sally Yemi. Naramdaman niya ito at nalaman na ang hininga ni Ye Fan ay nasa loob talaga ng bunganga ng bulkan. Ngunit sa loob, ito ay puno ng nakakapasong lava, hindi banggitin ang mga tao, ang mga bato ay matutunaw kapag sila ay pumasok. Paanong naroon si Ye Fan? Nang mag-reconfirm na lang sana si Sally, bigla niyang nakita ang isang figure na tumataas sa langit mula sa volcanic lava. Umindayog ang mainit na magma at mabilis na lumamig at namuo. Ang sword intent sa katawan ni Ye Fan ay nanginginig, at ang magma ay direktang naalis. Gayunpaman, ang kanyang balat ay namumula pa rin at nasusunog sa isang malaking sukat, ngunit ang gininto ang halo na nakikita ng mata ay nagpapabilis sa paggaling nito.
Walang pakialam si Yefan sa pinsala. Bagamat medyo pagod na siya, nakatutok pa rin siya sa bukas na dagat at umindayog ng napakalaking walang kapantay na layunin ng espada na halos 200 metro ang haba. Boom! Parang nahati sa kalahati ang buong sinturon ng bulkan, 3 o 4 na bulkan ang sumabog na parang kulog ng sabay. Matapos iwaksi ni Yefan ang espadang ito, huminga siya ng mahabang hininga at napalunok ng hininga. Tuyong bibig, lumingon siya at ngumiti kay Sally Ye na natulala. Sally Ye, bakit ka nandito, anong nangyari? Sa nakalipas na 2 buwan ng cultivation ni Yefan, ito ang unang pagkakataon na may dumating para hanapin siya, at kadalasan walang nang ahas na abalahin ang kanyang cultivation. Dahan-daang nakabawi si Sally Ye mula sa pagkagulat. May bakas ng gulat sa kanyang mga mata, ngunit higit pa rito ay hindi mabata at namimugati. Wang! Ganito ka Nagel inang sa panahong ito. Si Sally Ye ay nakadama ng sakit sa puso hanggang sa kamatayan, anong uri ng paglilinang ito ay simpleng pang-aabuso sa sarili. Sa kanyang opinyon, kahit na ang lakas ni Yefan ay bumuti ng gusto kaya siya ay namangha, wala sa mga ito ang mas mahalaga kaysa sa katawan ni Yefan. Masyadong pagod si Yefan, lumabas siya sa disintegration state, sumenyas, at sinenyasan si Sally Ye na sumama sa kanya sa isang maliit na island reef. Pagkatapos kumuha ng pagkain at inumin, dahan-daang sinabi ni Yefan habang kumakain, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra, mayroon akong pakiramdam ng proporsyon sa aking puso. Sa lava na ito, kinaya ko lamang ito kahapon, at unti-unti kong pinataas ang temperatura. Nalaman ni Yefan na palagi niyang ginagamit ang disintegration state para mag-cultivate, at tumataas din ang kanyang resistensya sa temperatura. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay napakalakas, at ang mga pangkalahatang pinsala ay maaaring tiisin hanggat kaya niya ang sakit. Ang lava ay naglalaman ng napakaraming ground fire aura, na nagmumula sa asensya sa loob ng planeta, malayo sa pagiging maihahambing sa mga polluted na aura na ito sa labas. Sa parehong paraan, ang malalim na dagat, na nagyayelo hanggang sa buto, ay naglalaman din ng isang malaking halaga ng misteryosong yin na espiritual na enerhiya, at ito rin ang lugar kung saan ang isang malaking halaga ng asensya ay naipon mula noong sinaunang panahon. Isa kay yang, isa kay yin, patuloy na pinasigla ni Yefan ang kanyang katawan ng salit-salit. Ang intersection ng yin at yang ay eksaktong paraan kung saan ang yin at yang ay nagpupuno sa isa't isa sa Wawang Mutiangang. Ang pangunahing punto, hindi mahalaga kung ito ay lava o malalim na dagat, ang napakamahal na mapagkukunan ng paglilinang na nakapaloob dito ay ang mga pinapangarap ng ibang mga magsasaka, ngunit hindi maabot. Ang mga kondisyon ni Yefan ay natatangi, ang kanyang paraan ng paglilinang, ang paraan ng pagkawatak-watek, ang dugo ng dragon, ang walang kapantay na layunin ng espada, ang espada. Ang mga salik na ito ay nagdaragdag upang payagan siyang magpalit-palit sa pagitan ng lava at malalim na dagat. Ayaw ni Yefan na mag-aksaya ng mga mapagkukunan, lalo na nang malaman niya na ang ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ay nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng mabilis na pagunlad. Hindi banggitin ang anumang bagay, dahil lamang sa hindi sinasadya ni Yefan ang mga panloob na kasanayan, dahil sa patuloy na pagpapasigla ng mga pole ng yin at yang, hindi niya namamalayan na nakapasok siya sa Lycan. Para kay Yefan, ang internal strength cultivation ng Lycan ay talagang wala, at ang tulong ay minimal, ngunit ipinapakita lamang nito na ang ganitong uri ng cultivation ay isang all-round improvement. Hindi mo na kailangang magsanay, at ang panloob na lakas ay nasira na mismo. Ito ang epekto ng dalawang likas na diwa ng yin at yang. Bukod dito, naramdaman ni Yefan na kailangan niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang pisikal na resistensya. Mainit man o malamig, ang kanyang pagsasanay ay maaaring mapabuti ang kanyang resistensya. Pagkatapos ng mahabang panahon na manatili sa lava, mas madali na niyang haharapin ito sa hinaharap, gaya ng pagharap kay Feng Yan ng Phoenix Clan. Bukod dito, ang mataas na temperatura at ang lamig ay aktwal na nagsasagawa ng mga panloob na organo ni Yefan sa lahat ng direksyon, hindi lamang ang panlabas na layer ng laman. Gayunpaman, sa pananaw ni Yefan, ito ay ilan lamang sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, ngunit sa mata ng mga tagalabas, maging si Sally Ye, na may talento at may dugo at abyss witch blood, ay hindi maisip kung ano ito. Pagsasanay sa impyerno. Hindi naglakas loob si Sally Ye na isipin kung paano siya maglilinang kung siya ay itinapon sa lava. Wang, kahit na mas mabilis mong pagbutihin ang iyong lakas ng ganito, ito ay masyadong masakit. Lahat ka ngayon ay nasugatan. Mapait na sabi ni Sally Ye, hindi mo ba kayang pangalagaan ang iyong katawan? Napangiti si Yefan, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ng dalaga, babae, hindi ba medyo masakit, kumpara sa mga hirap na dinanas natin noong tayo ay bata pa? Narinig ni Sally Ye ang nangyari noong bata pa siya, at saglit na naging malungkot ang kanyang mga mata, dahil lang. Hindi madali noong bata ako, hindi ba dapat mas mabuti na ako ngayon sa sarili ko? Bumantong hininga si Yefan at same time na sinabi, Sally Ye, gusto ko rin na ang lahat ay makapagpahinga at mamuhay ng masaya, ngunit ang ating laban ay hindi pa tapos, ang kasalukuyang kalmado ay isang ilusyon lamang. Kailangan kong magsikap para sa isang limitadong oras. Dito, subukan ang iyong makakaya upang pagbutihin ang iyong lakas sa pakikipaglaban, gayon din ang gawin mo. Wala itong kinalaman sa inferno at sa aking karangalan, tungkol lamang sa kaligtasan.
Kung balang araw, mapayapa talaga ang mundo at walang makakasakit sa atin. Kung gayon ayoko magbabad sa lava maghapong bath, hindi ko nais ang amoy na iyon. Kinagat ni Sally ang kanyang ibabang labi at tumango, nakikita ko, ngunit kung ipaalam mo sa lahat kung paano ka negel inang, ang lahat ay magiging labis na malungkot. Ikaw na ang pinakamalakas sa amin, ngunit nagsanay ka na ng pinakamahirap. Masyado kaming walang silbi. Pagkatapos uminom ng isang bote ng tubig, ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, okay, what a big deal, huwag kang magsalita. Huwag kang babalik at sabihin sa kanila, para ang lahat ay maluha sa akin. Mas malakas ako, masaya ako sa sarili ko, masaya ako, hindi mo kailangang mag-isip masyado. Pero ikaw, lumapit ka sa akin, may sasabihin ka sa akin. Tanging. Pagkatapos ay naalala ni Sally ang layunin ng kanyang pagdating, at nagmamadali siyang nagsabi, mayroong dalawang bagay na kailangan kong itanong sa iyo ng personal. Ang isang bagay ay ang mga tao mula sa angkan ng Shenlong ay gustong pumunta sa Purgatory Island upang makita ka. Partikular pa rin silang nagtanong sa pamamagitan ni Ji Wanqing, alam kong mas mahalaga ka sa babaeng iyon, kaya hindi ka direktang tumanggi. Kabanata 1330 Maligayang pagdating. 1330. Oh! Saglit na nag-isip si Yefan, pagkatapos ay tumawa, dapat ang multo ni Ji Yutang. Ang lalaking iyon, kapag handa niyang palabasan si Wanqing, malamang na mayroon siyang ideyang ito. Kawawang babae sa sobrang mahiyain na ugali, tinatayang si Ji Yutang, ang adoptive father, ay hindi makakaharap sa kanila, kaya kagatin niya ang bala at mamagitan para sa kanila. Walang pakialam si Sally, kumurap siya at nagtanong kung gayon kailangan mong tumanggi. Nakarating na ba sila sa isla? Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, nag-isip sandali, at sinabing, kalimutan mo na ito, bigyan mo ng mukha si Wanqing, hindi pa banggitin na kahit pigilan sila sa pagkakataong ito, malamang na makakahanap sila ng iba pang dahilan para pumunta rito. Mag-ayos ng reception. Tanong ni Sally. Umiling si Yefan, hindi na kailangan, hindi ito matandang kakilala o kaibigan, sundin mo lang ang normal na proseso, paano ako makikita ng iba, paano sila darating. Isang malinaw na tingin ang ipinakita ni Sally na iintindihan. Dalawang bagay, ano pa? Tanong ni Yefan. Sabi ni Sally na may bahagyang ngiti sa pagkakataong ito, isa pa, nagpadala si Prinsesa Air ng email para imbitahan kami sa Royal Banquet para sa kanyang ika-25 kaarawan sa loob ng kalahating buwan. Natigilan si Yefan saglit. Mula noong huling tawagan niya si Ir para pasalamatan siya sa pagligtas kay Sally at pagtulong sa Inferno, mahigit 2 buwan na siyang hindi nakikipag-ugnayan. Gustong-gusto pa rin ni Yefan ang Royal Princess Rued Ian na ito. Bagamat medyo malabo ang dalawa, maingat silang naglalayo. Kung ito ang Air President ng Power User Guild, bilang isang kaibigan, isang kasamahan, walang problema. Pero kung si Prinsesa Air, kung ibang emotional entanglements ang involved, mas dadami ang problema. Pagkatapos ng lahat, pareho silang may iba't ibang responsibilidad, ang isa ay ang maganda at marangal na prinsesa sa mata ng mundo, at ang isa ay ang may bahid ng dugo na demonyong hari sa ilalim ng mundo. Malaki ang naitulong sa amin ni Prinsesa Ir noong wala ka. Siya rin ang aking tagapagligtas. Sana ay makapagpadala ako ng mga pagbati sa kanyang kaarawan. Pero kung sa tingin mo ay hindi ito nararapat, hindi ako pupunta. Kung tutuusin, kung gusto nating pumunta, hindi tayo pwedeng pumunta doon sa totoong identity natin, at dapat baguhin natin ang identity natin, Sally said. Tumango si Yefan, ngunit hindi ito dahil hindi maginhawa ang kanyang katayuan bilang hari ng impyerno. Gusto niyang pumunta sa isang maharlikang piging, ngunit hindi naglakas loob na tumanggi si Haring Rued Ian. Sa halip, malugod niyang tinanggap siya ng pribado. Magkaibigan lang sila ng prinsesa, ang magandang anak na si Ir, na nananatili sa bahay. Biglang tumawag kay Lucifer, ang ulo ng Diablo, na sobrang biglaan. Kailangan nilang isaalang-alang ang pagtulong kay Ir na pagtakpan ang pagkakakilanlan ng maalamat na powerhouse, kaya dapat nilang palitan ang kanilang pangalan at kailangang maghanda. Go, go. Hindi na kayanan ni Yefan na bigwan si Ir, at seryosong sinabi, Sally, inayos mo ang dalawang disguised identity, at magkakaroon tayo ng banquet sa oras. Ngumiti si Sally at tumango, medyo masaya rin siya, dahil napakaliit ng pagkakataon na makasama si Yefan. Kung gayon, Wang, nang ayusin ko ang pagkakakilanlan, ang relasyon ba natin ay mag-asawa? Maingat na tiningnan ni Sally si Yefan, at nagtanong ng may kisap mata. Si Yefan ay umiinom ng tubig at direktang nabulunan. Tumalikod siya at napangiti sa kahihiyan, iyon, mukhang bata pa kayo, magkapatid pa rin kayo, magkapatid, hehe. Oh, hindi nang ahas na tumanggi si Sally, kahit hindi niya ito sineseryoso, pumayag pa rin siya, at may bahagyang hinanakit sa kanyang mga mata. Matapos lumipad si Sally at uminom ng 2 tabletop si Yefan, halos gumaling siya. Huminga siya ng malalim, muling nagkawatak-watek, humawak ng espada, at sinubukang pakawalan ang sword intent na may kakaibang paraan ng pagpapatakbo ng sword intent. Ang hitsura ng layunin ng espada ay hindi kasing dali ng dati, ngunit medyo isang pakikibaka. Baluktot, irritable.
Nang tuluyang lumiwanag ang ginintoang liwanag ng espada, bigla itong nawala ng kontrol at tumangay sa braso ni Ye Fan. Hoy, Sumipsip si Ye Fan ng malamig na hangin. Buti na lang at naabutan niya ito sa tamang oras, pero may kaunting galos pa rin sa braso. Mukhang na ang espesyal na paraan ng paglabas ng enerhiya ng Magic Sword ay hindi napakadaling magsanay. Walang magawang umiling si Ye Fan. Ang kapangyarihan ng layunin ng espada ay naging mas malakas. Gayunpaman, mabagal ang pag-unlad, at nalaman ni Ye Fan na kailangan ng maraming pagsasanay upang maunawaan ang ilan sa mga banayad na detalye. Ang isang bahagyang maling hakbang ay maaaring malubhang makapinsala sa iyong sarili. Gayunpaman, hindi pa nang hinaan ng loob si Ye Fan. Pakiramdam niya, hanggat patuloy siyang naghahanap ng inspirasyon, makakayanan niya ang kasanayang ito balang araw. Pagkatapos lamang na masugitan ni Ye Fan ang kanyang braso ay bigla niyang napagtanto na wala siyang damit. Dahil sa love of practice, hubad na ang buong katawan. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo, at hindi man lang siya pinaalalahanan ni Sally. Ang babaeng ito. Ang pagtingin lang sa kanyang ekspresyon ay natural na. Napangiti si Ye Fan saglit, at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Matapos gumaling mula sa pinsala, siya ay sumisid sa malalim na dagat. Purgatory Island Airport, sumisikat ang araw at walang ulap. Matapos lumapag sa himpapawid ang isang maliit na pribadong eroplano, bumaba ang ilang figure. Ang pangalan ng lugar na ito ay Purgatorio, ngunit ang tanawin ay talagang isang paraiso. Ang humaplo sa kanyang balbas ay ang ninuno ni Ye Chunhua. Ilang maliliit na isla lang sa dagat, tigang na lupain. Hindi sumang-ayon si Ji Pangchun. Si Ye Longteng, Ji Kangnian, at Ji Yutang na nakasunod sa likod ay lahat ay napatingin sa airport nang may pagtataka. Inakala nila na ang Purgatory Island ay nasa gitna ng karagatan at malapit sa volcanic belt, kaya medyo atresado ito. Ngunit sino ang mag-aakala na sa na-reclaim na paliparan na ito, isang nakasisilaw na iba't ibang mga sasakyang panghimpapawid ang nakapark, mula sa antas ng Airbus A380 hanggang sa maliit na 2 tao na sasakyang panghimpapawid. Napakaraming eroplano sa ganoong isla. Nagulat na sabi ni Ji Kangnian, dapat mayroong higit sa 100 eroplano. At may mga eroplano mula sa buong mundo. Kita mo, ang mga pambansang watawat ng maraming bansa ay nakalagay dito. Mukhang maraming tao ang pumupunta rito, sabi ni Ye Longteng. Niyugyug ni Ji Yutang ang kanyang pamaypay at pumikit, narinig ko na maraming mayayamang tao sa mundo ang magbibigay-pugay kay Ye Fan at hihingi ng proteksyon sa kanya. Mukhang totoo ito. Kung hindi magkakaroon ng napakaraming pribadong jet. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang isang golf cart na may dalang ilang lokal na maniniil sa lugar ng desyerto na nakasuot ng puting headscarves at nababalutan ng ginto at mga alahas, na dumaraan. Sa kamay ng mga lokal na maniniil at sa mga golf cart, may mga kahon ng alahas, na mukhang mahalagang pag-aari. Itong batang ito. Hindi nakakapagtakang mayaman siya para kalabanin ang bansa, at talagang hindi maliit ang kanyang gana, hindi napigilan ni Ye Longteng na matawa. Mga magsasaka, nakakahiyang kumuha ng pera at iba pang bagay sa labas ng iyong katawan ng seryoso, naiinis na sabi ni Ji Pangchun. Si Ji Yutang at ang iba pa ay napakalinaw na ito ang gustong ipamigay ng mga mayayaman, at gumagastos sila ng pera upang bumili ng kapayapaan ng isip, ngunit maaari lamang silang mag-echo ng may ngiti at hindi manggahas na pabulaanan. Speaking of, pagkatapos nila tayong pababain, saan tayo pupunta? Di ba sabi nila may darating para sumalubong sa atin? Nagtataka si Ji Kangnian. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang golf cart ang malayang nagmaneho sa gilid ng eroplano. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.